Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Kasama natin ngayon sina Daniele Moro at General Capitini at mamaya mga kalating oras pa darating din si Eduardo Fontana para talakay ng mga issue at para magbigay ng buod ng mga pinsalang natamo ng magkabilang panig. Kaya salamat sa inyong dalawa sa pagdalo. Umpisaan ko na agad sa pasasalamat. Gli accordi, questo famoso accordo. Na ipinagpaliban natin, kumbaga, ang bahagi. Para sa ikaapat na beses, kasi ito nang ikaapat na beses na ipinagpaliban ito at gusto ko sanang yung mga puntong iminungkahi ng isa't isa, binasa ko naman at sa totoo lang, sapat ng basahin para maintindihan na hindi talaga pwedeng magtagumpay ang kasunduang ito. Base pa lang sa mga paunang kondisyon na itinakda ng bawat isa simula't simula pa lang. Dei punti sono completamente antitetici. Ang isa't isa, ang Iran, Vuole la libertà di... ang kanilang programang nuklear. Gusto pa nga ng mga Amerikano na magkaroon ng inspeksyon para tiyakin ang mga pinsalang nagawa sa mga base at ang pagtanggal ng kahit anong materyales. Ang isa ay gusto ang pagbubukas ng Ormuz, habang ang isa pa ay iginiit na sila ang may kontrol at higit pa. Sisingilin nila sila na kabalintunaan dahil malinaw namang hindi basta-bastang magbabayad ng toll ang mga monarkiya sa Golpo sa mga tao nakapanakit na sa kanila noon. Para mapundohan ang posibleng dagdag na pinsala, sapat na basahin ng sabay ang mga puntong ito. Meron din mga kabayaran para sa pinsala ng digmaan. Gusto ng Iran ng mga kabayaran na sa tingin ko, sa totoo lang, ay hindi nila makukuha. Sobrang magkaiba, sobrang hindi mapagkasundo ng bawat panig, kaya imposibleng magtagumpay ito. Kaya sisimulan ko sa tanong na lahat tayo ay nagtatanong, pero itong blocking Amerikano, Paolo, sa tinatawag na isang blocking ipinataw kahit papaano dahil sa kawalan ng tiwala sa sitwasyon sa kipot ng Ormuz, ito ba ay kayang panindigan? May saysay ba ito para sa mga Amerikano dahil nga 1,015 barko na ang dumaraan sa pinakamagandang kaso bawat araw? Mayroong blocking igit na idinidikta ng katotohanan. May mga lumilipad na missile at drone. Kung ikaw ay nasa labas at gumawa ka ng panibagong harang, dito lahat ay natatawa at nakikita ko sa chat ang harang sa harang. Pero solusyon ba ito? Hindi solusyon yun. Dapat sana iwan na lang gaya ng dati ang sitwasyon. Tayo ay nagtatangkang buksan muli ang isang kipot na dati namang bukas na 40 araw na ang nakalipas ay maluwag at malayang madaanan. Walang buwis mula kanino man, basta't sinusunod ang mga normal na patakaran sa paglalayag. Ngayon ay nabuo ng lahat ng nabuo. Hindi na natin kailangang ulitin pa. At sa puntong ito ay parang may harang sa harang. Tila gusto talagang alisin sa atin. Hindi na natin kailangang ulitin pa, sabi niya. Hindi kayo nag-arang sa kipot, kami ang humaharang sa inyo sa kipot na kayo rin ang nag-arang. Parang Branduardi. Sa palengke binili ng tatay ko. Ngayon may China na humaharang sa mga Amerikano, na humaharang naman sa mga taga-Iran, na sa palengke rin binili ng tatay ko. Kung mapapatuloy tayo, aabot ang pagharang hanggang Antarctica. Pero ayos lang dahil mas pampolitika ang ideya kaysa maging tunay na epektibo. Makakatulong ito ipakita na ang Estados Unidos bilang naval na kapangyarihan ay nabubuhay sa pagkontrol ng mga kipot. Sa totoo lang, kaunti lang talaga sa mundo ang mga kipot at kanal na kailangang daanan. Mayroon sa Malacca, mayroon sa Taiwan, mayroon sa Bab el-Mandeb, mayroon sa Hormuz, mayroon sa Dardanelles, mayroon sa Gibraltar, mayroon sa kanal ng Sicilia, mayroon sa kanal ng Panama, at ang kipot ng Bering. Sa huli, hindi milyon-milyong lugar ang dapat bantayan. Lahat ng ito, kung pantitiyagaan mong silipin, ay binabantayan ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Kaya ang ideya na may ibang magtatangkang isara ang 100 ng dagat bukod sa hukbong dagat ng Estados Unidos ay halos isang malaking kasalanan o pambabastos sa kapangyarihan. Hindi lang ito para kay Trump, kundi para sa buong Estados Unidos na dito kinukuha ang kapangyarihan. Sila ay isang talasokrasya, ibig sabihin ay makapangyarihang bansa sa dagat, hindi sakit sa balat. Pwede nila itong gawin sa legal na paraan, oo.
Kung susundin ng isa ang ilang pangkalahatang alituntunin, maaaring ipataw ang mga ito sa mga bansang may digmaan. Maaaring magpatupad ng naval blockade, basta't sinusunod ang mga pangunahing katanghian. Kailangan halimbawa ibigay ng eksakto ang mga koordinado kung aling bahagi ng dagat ang sakop ng blockade. Ang apat na sulok, kumbaga, kasama ang mga geographical na koordinada ng latitude at longitude. Obligado kang ibigay ang oras at araw ng pagsisimula ng blockade. Kailangan mo. Ipakita kung saang mga lugar ka naglalagay ng blockade, kung aling mga daungan o bahagi ng baybayin ang binabantayan mo at kailangan mong mag-abiso. May obligasyon kang abisuhan ang lahat ng barkong papunta sa mga lugar na yon na papasok sila sa isang lugar na nasa ilalim ng naval blockade. May obligasyon kang mag-abiso, may obligasyon ka rin huwag magdulot ng pinsala sa sibilyang populasyon. At may obligasyon ka rin tiyakin na ang blockade ay hindi lalampas sa kinakailangang pangmilitar. At dapat nga ay ganon. Ito ang mga bagay na itinatagda ng Batas Pandagat para sa paglalagay ng blockade. At higit sa lahat, dapat itong ipatupad sa lahat ng barko. Hindi mo pwedeng piliin lang, hindi pwedeng ikaw lang ang titigilan, hindi. Ang naval blockade ay nangangahulugan na lahat ng barkong Iranian, Kuwaiti, Chino o saan man galing na dumadaan sa lugar na sakop ng blockade ay dapat harangin at paalisin. Kaya hindi pwedeng ikaw na alis, ikaw na nagbayad, ikaw ang pipigilan ko, tapos ikaw na hindi nagbayad ay pwedeng dumaan. Hindi ganun ang sistema. Ang blockade ay para sa lahat, anuman ang bandila. Blockade ito, Paolo. Gusto nilang hadlangan ang mga barkong inaakalang magbabayad ng buwis sa Iran. Mag-usap tayo ng maayos. Nagsasalita ako, sinasabi ko lang kung anong sinasabi ng Batas Pandagat. Sinasabi ng Batas Pandagat na kailangan mong pahintuin ng mga iyon. Lahat, yung nagbabayad, yung hindi nagbabayad, yung may bandila, kahit anong bandilang dala nila, kasama na ang bandila ng Amerika. Kahit ang bansa naglagay ng harang, ay hindi rin pwedeng magpasok ng barkong pangkalakal. Pero dito, medyo may labanan. Bakit gusto lang nilang habulin yung mga nagbabayad ng buwis sa Iran? Ibig sabihin, hindi pwedeng maningil ng buwis para makadaan doon. Kaya pipigilan namin ang gusto magbayad habang iba ay hindi. Ayon sa internasyonal na batas, bawal ito. Lalo na sa mas mahigpit na batas ng paglalayag kaysa sa internasyonal na makataong batas. Ganon din, dahil yun ang dahilan kaya nakakapaglayag ang lahat sa mundo na may kaunting kapanatagan. Kung sasabihin mong pipigilan ko ang barkong Aleman, pero hindi ang Pranses, Hapones papadaanin, Chino pipigilan, nilalabag mo ang mga pamantayan ng naval blockade. Ikaw ay may kailangan mong itaboy, ikaw ay may lahat, kailangan mong abisuhan ang lahat, itaboy ang lahat, may karapatan kang inspeksyonin ang mga pinili mong inspeksyonin. Palakasin ang iyong kargamentong pandigma o mga estratehikong materyales para sa iyong kalaban. per l'Iran. Karapatan ng isang karapatan ng pagtitipid, ito ay isang karapatan ng apektado ang buong rehiyon ng Persian Gulf. May mga bansang nakaharap dito. Ngayon, hindi ko alam kung naalala ko silang lahat. Ang Oman, ang mga Emirate, ang Arabia Saudita, ang Kuwait, ang Bahrain, lahat ng mga ito ay lahat sila ay naka-block din. Kung haharangan mo ang daan papunta sa Persian Gulf o sa kipot ng Hormuz, pareho lang yon. At sa mga bansang ito, hindi ka naman nakikipagdigma dahil isa pang kinakailangan para maglagay ng blockade ay dapat nakikipagdigma ka sa isa sa mga bansang iyong bablokeyin. Ang blockade ay kapag may mga bansa kang bablokihin at ikaw ay nakikipagdigma. Kung hindi, nagiging commercial na blockade lang ito. Binablock ko ang mga barkong Espanyol para ako lang ang makakalakal sa Mediterranean. Walang say yun. Kailangan may mas konkretong alitan para maglagay ng naval blockade. Kaya dapat nakikipagdigma ka. At parang ang Estados Unidos pa nga, kung tama ang pagkakalala ko, ay kaalyado ng Arabia Saudita, kung tama ang pagkakalala ko. Kaya parang tablaan ng ito. Binublock kita, binublock mo ako. Lahat tayo ay nakablock. Sa totoo lang, Ngayon, wala namang problema dahil kaya ni Trump isa-isang kunin ang mga mina habang naglalakad sa tubig. Alam niyo naman, magaling siya doon. Daniele, tinapay at isda, hinahanap ko rin.
O sige Daniele, sa Amerika, paano nila tinanggap itong kwento ng ako ang magbablock sa'yo, ikaw magbablock sa akin, lahat tayo nakablock, bagsak ang ekonomiya? Kanina, kasama ko sina Ivan Greco at Semprini. Sabi ni Semprini na siya ay nasa New York at doon mismo ito nangyayari. Kung tama ang pagkakaalala ko. Nasa isang avenue ako ng pizzeria na sa loob ng buwan. Ang presyo ng pizza ay naging $4.50, $6 Isa tuldo, 50. At ang gasolina kada galon ay binibenta ng higit sa 4.50 parang sa atin na sinasabi. Ang gasolina ay mas mahal pa sa €2. Nagsisimula ng tumaas ang mga presyo, ito ay sa loob lang ng isang buwan. Bakit? Kasi doon, hindi naman sila katulad natin na may agito ang mga taong ito. O dahil sa sobrang control sa presyo, tumaas na agad. Tumaas na ang lahat. Tulad ng sabi ni Paolo, parang desperadong hakbang yung manatili roon, mag-blockade at sabihing babawalan ng sino mang magbabayad sa Iran. Sinabi rin niya na kakampi natin ang mga Ingles. Pero itinanggi ito ng mga Ingles at sinabing wala silang kinalaman doon. Ano ang mga komento sa Amerika tungkol sa desisyong ito ni Trump? Kung susundan natin pati ang mga Amerikanong podcast, pati na rin mga kalahating oras na ang nakalipas, ang mga tanong na tinatanong natin ay tinatanong din nila. Ibig sabihin, si Trump ay nagawang magtanong hindi lang sa mga pinuno ng estado at gobyerno sa buong mundo, ng mga tanong na ano ba talaga ang gusto ng Ginoong ito. Cosa vuole? Itong tanong na ito ay tinatanong din ng publiko. Ibig sabihin, kung titingnan mo ang isang bahagi ng mga botante ni Trump gaya ng sinasabi mo, ang gasolina ay papat na 60 sentimo. Ganoon ang California na siyang estado na tradisyonal na may pinakamataas na presyo ay papalapit na sa 6. Ang inflasyon, binanggit mo ang New York, ay tumaas muli. At gusto kong ipaalala sa iyong mga followers na noong kalagitnaan ng Mayo, ang pinuno ng Federal Reserve na isang taon na sinubukan ni Trump na tanggalin. Si Powell, na siya rin mismo ang nantalaga kay Powell para ipakita ang konsistensya niya. Sinabi ni Powell sa kanya, delikado ang ibaba ang interest rate. Ibig sabihin, bababa ang gasto sa pangungutang. Ngayon, kahit sino ang pumalit kay Powell ay haharapin ng kabaligtarang problema na tumataas na ang gasto sa pangungutang. Wala nang kontrol sa mga presyo tulad ng sa lahat ng bansa sa mundo. Kapag nagsimula na ang inflasyon, madali nang pataasin ang mga presyo pero napakahirap na pababain ulit ang mga ito. Bibigyan kita ng halimbawa. Hindi lang tinaasan ng mga airlines sa Amerika ang presyo ng mga biyahe, kundi pati ang bawat serbisyo tulad ng bagahe. Dati, libre ang isang bagahe na kasama sa tiket, ngayon kailangan mo na itong bayaran. Kaya, may bayad dito, may bayad dun. Ang karaniwang Amerikano na alam naman nating lahat na kadalasan ay isang tao na nabubuhay, sabi nga nila, mula sweldo hanggang sweldo o paycheck by paycheck. Alam natin na 40% ng pamilyang Amerikano ay may tig-$400 lang sa bangko para sa emergency. Kaya, kapag bahagya mo lang tinaasan ang halaga ng pamumuhay, ramdam na agad nila ito. Pagbawas sa tulong para sa pangangaladang pangkalusugan sa Amerika. Nagdurusa ang tao. Sa survey, makikita mo ito sa botante niya. Bangko, bangko, bangko. Pero sinabi niya na, sa loob ng isang buwan, maayos din ang sitwasyon. Magbubukas na ba ulit ng Hormuz? Pero kahit paano, tayo naman ang nagbebenta ng ating langis sa mga Europeo, kumikita tayo. Sa madaling salita, natatanggap ito ng ilang bahagi ng opinyong publiko sa Amerika. Ang totoong problema ay yung sinabi mo sa simula, Mirko. At ibig sabihin, kahit sino na nakabasa ng dalawang panukala, tawagin na lang nating panukala ng mga Iranian at ng mga Amerikano, iisipin na parang dalawang magkaibang digmaan ang pinag-uusapan? Hindi, dalawang magkaibang digmaan, dalawang magkaibang mundo. Hindi rin, dalawang magkaibang siglo, isa, dalawa. Yung paksa na binanggit mo ngayon, ibig sabihin, ano ang sinasabi? Naiimpluwensyahan ako dahil may mga kaibigan akong nagkatrabaho o dating nagtrabaho sa kagawaran ng estado at ibang ahensya ng gobyerno. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa kagawaran ng estado noong nakaraang taon,
tinanggal nila ang humigit kumulang 1,300 diplomat. Ang kagawaran ng Estado ay maliit kumpara sa Pentagon, pero ito ay mahalaga. Ipinapaalala ito ng dati kong kaklase sa universidad na naging embahador ng Amerika sa NATO, embahador din sa Beijing. Hanggang 3 buwan na ang nakalipas, pinalaya siya. Hanggang 4 na buwan na ang nakalipas, pinalaya siya. Siyempre si Trump ang nagpalaya sa kanya. Si Nick Burns, isa sa pinakaiginagalang sa Estados Unidos sa ganitong usapin ay nagsabi, "Tingnan mo, itong duo na sina Witkoff at Kushner ay umiikot sa buong mundo, madalas na walang interpreter, walang mga eksperto mula sa kagawaran ng Estado." Nagbigay siya ng halimbawa, "Noon, may mga kasamahan kami sa kagawaran ng Estado na marunong ng Farsi. Ngayon, kung makikipagnegosasyon ka sa mga Iranian, hindi mo na kailangan maging henyo para maintindihan na napakahalaga na mayroong isang taong native speaker at may kaalaman din sa psikolohiya dell'interlocutore. o ng kalaban na kaharap mo. Halos lahat sila ay tinanggal sa trabaho. Ang isa pang paksa na kung sino man ang sumubaybay noong nakaraang linggo mismo sa Parabelo. Tayo, kung natatandaan mo Mirko, ay unang nag-usap, sa tingin ko yon talaga ang pinakaunang Italianong podcast. Ang Pentagon ang naglatag ng isang problema. Ang Pentagon ay naging isang matinding punto ng paglaban sa mga kalokohan ni Trump at ng kanyang mga tauhan. Ang Pentagon ay hindi lang puno ng mga taong galit dahil may mga natanggal din kamakailan lang, mga taong mag-aagaling, kundi pati na rin yung mga hindi pa natatanggal. Nagpakita na siya noon pa habang inaatake ang mga mangingisdang Caribbean sa internasyonal na tubig. Gaya ng sabi ni General Capitini, dumadaan ka sa langit at papatayin mo ang sinumang dumaan, saka ko sasabihin kung sino siya at bakit. Ang Pentagon ay isang sentro ng paglaban. Ang isa pa na bagong balita ngayong gabi na pinag-uusapan ng lahat ng American media ay ang mga pambabastos ni Trump kay Papa. Mag-ingat na yung gabi ay nahahati ang mundo ng mga Katoliko at mag-ingat hindi lang mga Katoliko pati mga Ebanghelista pati mga Kristiyano na hindi Katoliko. Pati sa kanan, pati sa bahagi ng mundo na malaki ang nading suporta sa pagkapanalo ni Trump. Sinabihan siya na sobra na siya. Paalala, 1 buwan at kalahati pa lang mula nang ako'y nasa Washington. Noong araw na yon, nag-post siya ng mga video kung saan ang dating presidente ng Estados Unidos at ang asawa niyang sina Obama at Michelle ay iginuhit bilang mga unggoy. Maya-maya, kinailangan niyang burahin ang nakakagulat na video. Ngayon, nangyari na naman ito. Hindi lang niya ito nilagay, tinanggal din niya pagkatapos. Pero kalahating oras lang ang nakalipas, naglabas siya ng panibagong pahayag laban sa Papa. Inuulit ang sinasabi niya sa mga kalabang politikal. Hindi niya lubos na intindihan na ang Papa ay nananatiling moral na otoridad. Isa siyang talunan, isa siyang hindi nakakaintindi ng kahit ano. Trump. Kaya siguro ang leads. Kaya ito ay ngayong gabi. Sa tingin ko, ang bagay na pinaka nakakaapekto sa opinyon ng publiko sa Amerika, ibig sabihin may bahagi ng mga botante ng sentro kanan sa madaling sabi, MAGA. At iba pa. Nasa unang pagkakataon ay napansin na hindi ang Papa ang bumabati ko sa politika ni Trump, kundi si Trump ang umaalipusta sa imahe ng Santo Papa bilang pinunong moral. Ipapansin ko lang na ngayong gabi, nasa Algeria ang Papa, isang bansang Muslim, para magsalita tungkol sa kapayapaan. Sa kabila ito ng sinasabi ni Trump tungkol sa mga Muslim. Ang huling bagay na maaring magbuklod sa kanila ay ang pakikipagyalogo sa iba't ibang sibilisasyon. At pati na rin ang pahayag ni Trump kamakailan tungkol kay Allah na galing kay Trump noong nagsalita siya tungkol sa pagkawasak ng sibilisasyon. Talagang hindi nagustuhan ng Papa yon. Ibig sabihin, hindi siya sumang-ayon. Isipin ninyo, ngayong gabi mismo ay may mga mensahe mula sa Tehran na nagpapahayag ng pakikiisa sa Papa, sinasabing hindi ninyo dapat galawin si Jesus. Sinabi kay Trump, naiintindihan mo ba na ito ay sitwasyon na? Sana nagkakamali ako, pero sa tingin ko, seryoso talaga si Trump. Sa puntong ito, hindi na niya alam kung saan siya pupunta o ano ang gagawin. At nababaliw na siya kung gagamit tayo ng salitang maiintindihan nating lahat, sa tingin ko, nababaliw na talaga siya. Naniniwala akong may purga na nagaganap sa sandatahang lakas ng Amerika na matagal na rin nating napapansin.
Noong panahon ng mga pag-atake sa bangka ng mga narcos, nandun na sila at napag-usapan ko na ito. Inungkat niya ulit yun ngayon, sinasabi na kung hindi natin winasak ang mga maliliit na sasakyang dagat ng Iran, pero paano kung lumapit ang mga yon sa blockade? Naalala niyo ba yung ginawa natin sa Venezuela? Tatapusin din natin to. Bukod pa sa karamihan ng Navy ng Iran ay nasa ilalim na ng dagat. Tulad na isinulat din niya, sa totoo lang, tingin ko napakabobo ng mga atake sa Papa. Kasi ang mga taga-suporta niya ay karamihan ay ebangheliko, apostoliko, katoliko, kahit ano pa yan. Kasi doon umaabot na sa mga antas na may museo pa ng kreasyonismo o mga ganung bagay. Nakakatawa sa Amerika, meron silang museo ng kreasyonismo. Pero isa rin sila sa pinakamalaking tagapag-ambag sa agam sa mundo. Kamangha-mangha talagang dalawang ito. At ang isa pa ay ang purga ng napakaraming miyembro ng sandatahang lakas na nagsimula mismo noong panahong yon. Isa itong museo ng agham at intelligence mula sa pananaw ng mga eksperto ng mga bagay na ginagawa nila kamakailan. Ang X ay mas malaki mula 1 linggo na ang nakalipas dahil ganun ito hanggang 1 linggo lang ang nakaraan. Ibig sabihin sa Italia, sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ito ang gusto mong makuha. Ang gawain yun ay higit pa sa Tulad ng nakita natin o pagkasira ng programang nuklear. Hindi mo ito makukuha sa lakas panghimpapawid o ilusyon lang. Malamang hindi rin gusto ni Hexet ang sinabi ng hepe ng Estado Mayor. Maglagay ka ng tao magsasabi ng gusto mong marinig, pero ganoon pa rin ang mga kakayahan. Hindi agad magbabago ang mga reporter dahil lang sa bagong pinuno ng Estado. Kaya alam ng mga profesional na hindi talaga maganda ang simula ng kampanyang ito. At ngayon, hindi na talaga nila alam kung paano lalabas dito. At kailangan talagang sabihin yan, sinabi na natin yan sa iba't ibang live simula pa lang, na ang mga Iranian ay gumagamit ng isang napakatalinong estratehiya. Matagal na nilang itinigil ang pagtatangkang labanan ang mga aksyon ng Amerika at Israel at ipinagpapatuloy nila ang kanilang kampanya na napakasimple lang. Sa huli, gawing pandaigdigang digmaan ang isang regional na digmaan. Sa sandaling ito ay maging pandaigdigan. Lahat, syempre, ng sisi. Ang bigat ng politikal at ekonomiyang epekto ng aksyon ito ay napupunta sa mga Amerikano kaysa sa mga Israeli na tahimik ding isinasagawa ang sarili rin nilang paralelong kampanya sa Lebanon. Sa kalaunan, hindi mo kayang pasanin ng bigat, hindi ko na nga sinasabing militar, kundi mismong pang-ekonomiya at ang presyon ng mundo na gusto nilang umalis ka roon. Para sa akin, ang blockade ni Trump ay talagang ang huling desperadong hakbang ng isang taong hindi na alam ang iimbentuhin para lang mapangasiwaan ang sitwasyong siya rin ang lumika. Tapos ito ay typical na ugali ng mga Amerikano, di ba, Paulo? Dati ako ang problema, tapos ako rin ang mag-aalok ng solusyon. Ang problema dito ay dito at dito. Problema sa problema. Blockade dito, blockade doon, walang kalalabasan. Tama, nandyan din ang galaw ng mga barkong Chino. Sa madaling salita, lumalawak ang issue dahil parami ang mga taong gusto makisangkot at sa tingin ko, interesado sa nangyari. May nagsasabi na bukod sa langis na presyo sa euro o yuan, ito ang ilan sa alternatibo. May ilan na nagsimula na magbayad sa mga Iranian gamit ang pera na hindi petrodolyar, sa ganitong paraan ay nagmungkahi rin ang mga Iranian. Pero hindi na ito natuloy. Sa mga Europeo, may kasunduan. Kayo ang magbabayad, makakadaan ng madali. Naniniwala akong ayaw talaga ito ng mga monarkiya sa Golpo. Kung hindi dadaan sa mahigpit na kontrol ng Iran ang mga i-export nila, maaaring tularan ng Iran ang ginagawa ng Ehipto. Magsisimula itong maningin ng buwis at lalo pa silang lalakas. At ayaw na ayaw nila yon. Sa tingin mo ba, Paulo, kayang panindigan ang blockade? Hanggang kailan niya ito magagawa? Ilang buwan lang ba o mababago agad ng isip? Pero gaano katagal talaga, ibig sabihin mula sa pananaw ng militar. Kaya niyang panatilihin ang blockade sa makitid na bahagi ng dagat ng matagal. Na kaya niyang panindigan yon sa harap ng buong opinyon ng publiko at sa lahat ng pressure mula sa buong planeta. Ibang usapan na yan. Balik lang tayo sandali sa usapan tungkol sa Papa. Nagsisimula na ako mag-cheer ulit para kay Urbano Otavo at kay Pio Quinto na medyo mas
Sana sinabi nilang ni Urbano Tavo. Ang ganitong klase ng usapan ay dati nang napasok nang walang problema. Sa kasaysayan ng simbahan, may mga papa na mas matindi kaysa sa papa ngayon. Ang presidente ng Estados Unidos ay kumikilos ng walang pananaw o direksyon. May posibilidad na magkamali ako sa posisyon, pero ngayon nasa opisyal na pagbisita sa Beijing ang punong ministro ng Espanya na si Sanchez. At kahapon o ngayon ay nandun din. At dito, maaari rin ako magkamali. Hindi yata ang emir, pero talagang isang mahalagang tao mula sa gulpo, mula sa mga bansang kasalukuyang may digmaan. Kailan nagsimula dumating ang ganitong pagdalaw? At inaasahan din nila at bibisita rin ng Pangulo o Pangulo ng Kuomintang ng Taiwan. Ibig sabihin, kailan nagsimula magkaroon ng ganitong uri ng mga koneksyon? Sa loob ng isang linggo o 10 araw, lahat nasa Beijing na makikita mo kung paano niya sinisimulang unawain ang mundo para makausad dahil kailangan din. Ibig sabihin, sa isang aksyon may paraan ka ng pagtugon, ngunit sa hindi inaasahang kilos, wala ka ng oras magplano ng estratehiya. Ngayon, si Trump na naglalagay ng harang. Qualcuno, onestamente, Sa palagay mo, gaano ito katagal? Ano sa tingin nyo ang layunin at mga alituntunin ng pagtugon? Kung kailangan tumugon ng isang tao, pwede ba siyang magutos sa barko? Eto, isang barko may kargang gas na kapag ginawakan mo ng dahan-dahan, pwedeng sumabog at makikita mula sa buwan. Ano ang dapat sabihin ng may-ari ng barkong ito sa kanyang kapitan? Sa harap ng isang huling tagapagpasya na nahihirapan tulad ng presidente ng Estados Unidos, napapalibutan siya ng mga taong kung hindi nahihirapan, nagsasabi naman na nakakagulat na kalokohan. Wala itong nagagawa kundi dagdagan ng entropya at kalituhan. At tinutulak nito ang lahat, talaga namang marami, na lumapit sa nag-iisa na hanggang ngayon ay hindi gumawa ng gulo, na sa totoo lang ay ang Tsina. Ngayon, kung ito man ay kapaki-pakinabang na lumapit sa Tsina, o ginagawa niya ito dahil sa kabutihan ng loob, hindi. Pero kung ikukumpara sa isang baliw, mas okay na ang isang kriminal dahil kahit papaano ay may linya ng rasyonalidad. Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng isang galit na baliw at ng isa na puro pakinabang lang ang habol, piliin mo na lang ang mapagsamantala dahil baka sakaling makahanap ka ng pagkakasunduan sa mga magkakaparehong interes. At ito ang nagsisimula ng gawin ng maraming bansa sa mundo. Lumapit sa isang kapangyarihan na nayon ay nakikita bilang tagapamayapa. At kapag ikaw ay nakita ng ganon, natatanggal ka sa posisyong yon dahil sa maraming malalaking pagkakamali ng Beijing. Medyo mahirap ito dahil ang Beijing ay talagang maingat sa kanilang mga kilos. May matagal ng estratehiya na laging maingat na iniiwasan ng armadong komprontasyon o kahit ang direktang komprontasyon. Kaya para ang Beijing ay gumawa ng isang bagay na sobrang mali, na ibabalik ang lahat sa panig ng Estados Unidos, ay nagiging medyo mahirap na. At ito ang isa sa pinakamalalaking pinsala na ginagawa ni Trump sa kanyang bansa at sa mga bansa na kapaligid dito tulad natin, halimbawa. Siguro hindi naman kalaki, tinatawanan lang natin, kabaliwan lang ito. Pero ang mga posisyon na wawala sa Estados Unidos bilang internasyonal na prestigyo, hindi mo basta-basta mababawi yan kahit may bagong presidente. Hindi mo pwedeng sabihin, pasensya na, nagkamali kami, iniluklok namin ang kakatuwang yon, pero normal na kami ulit. Kasi totoo, yung mga posisyong yon ay nakuha na ng iba. Sa panahon mo, kailangan mong magsikap ng husto para mapali sila. At kailangan mong gumastos ng malaki para mapali sila. Ako, pag si Einstein ang usapan, di ko rin alam gagawin ni Trump. Sigurado akong ang susunod na presidente ay gugugol ng 4 na taon ng termino sa paghingi ng tawad sa kalahati ng mundo gaya ng nasabi ko sa ibang live. Maligayang pagdating kay Edward, sakto ang dating mo, gaya ng kasabihan, magandang gabi. Tungkol sa sinabi ng Ministro ng Depensa ng China na malinaw nilang sinabi sa Navy ng Amerika, ginagamit ng aming mga barko ang kipot ng Hormuz, may kasunduang pangkalakalan at enerhiya kami sa Iran. Huwag kayong makialam. At dumating ka na parang bomba, di ba? Oo nga, parang sinadya pa, hindi ko pa nga nababasa ang kanta.
At pinadala mo ito sa akin bago pa magsimula ang live, kaya sige, wag na. Tama, iniisip ko rin ang posibilidad na ito na ang China, alam naman natin kung gaano kahalaga ang komersyal na trapiko na dumadaan sa Hormuz para sa China. Siguro hindi nyo pa ito napag-usapan. Sa madaling salita, malinaw na ang hakbang ni Trump ay talagang isang pilit na hakbang at nagbubukas ito ng posibilidad ng isang sagupaan kahit papaano sa diplomatikong paraan na napakahalaga gaya ng nakita natin na yan lang. Ang problema ay para sa China na siyang paksa ng post na ito na ipinasa ko kay Mirko kanina. Ang problema ay sa mayon, sa lugar, sa madaling salita, sa dagat Arabiko, kung gusto nilang magpadala ng mga puwersang pandagat at panghimpapawid, talagang napakaliit lang ng kanilang contingent. May base ang China sa Djibouti kung saan naglalagay sila ng ilang unit ng barkong pandigma. Karaniwan, may nakabase na ilang unit doon pero sa ngayon, maliit pa rin ang kanilang puwersa. Isa sa mga iyon ang nakikita ninyo ngayon. Isa itong frigate, ang frigate na The King, habang ang isa pa ay yung nasa kaliwa, isang barkong panghuli ng mina. Sa madaling salita, dalawa lang ang relatibong modernong surface unit nila. Pero, kung gusto nating isipin na magkakaroon ng sagupaan, na sa tingin ko ay hindi naman talaga mangyayari, pero nga, kung iisipin natin ang ganitong senaryo, sobrang dehado sila kumpara sa mga task force ng Estados Unidos sa lugar. Kaya ito ang maaaring gawin ng China. Pero sa tingin ko, palaging may posibilidad na mag-escort ng mga barkong pangkalakalan. Possible pa rin ito, kaya pwedeng gamitin muna ang 2 unit na naroon para mapakita ng presensya, halimbawa mag-escort ng mga barko nang hindi naghahanap ng sagupaan. Ipapaalam din ito sa mga command ng Estados Unidos pero nagbubukas pa rin ang bangungot na senaryo. Dahil ito ay parang pagpunta, nilalabag talaga nito ang blockade ng mga Amerikano tulad ng nakikita ninyo. Tingnan mo, hindi rin malinaw dahil sa ilang mga kaso makikita natin mamaya. Sì, sì. Ang mga barko ay sinusubukang pumasok at lumabas. Pagkatapos sinasabi nila yung mga nagbabayad, tinitingnan nila sa kabila, hindi. Ngayon ako. Mukhang. Itong unang tweet mismo ni Trump na mula kahapon, itong unang tweet, kung saan inihayag ang blockade na ito, medyo malabo, mukhang pangkalahatan at BP. Ngayon, nakita ko na ang CENTCOM o ang Komandong Militar ng Estados Unidos sa Rion ay naglabas ng tweet dahil, sa pagkakaalam ko, ginagamit ang X para sa ganitong mga komunikasyon, gumawa siya ng diretsyong artikulo sa X. Isang bagay na bihira akong makita kung saan nilinaw niya na sila ay target ng naval blockade na ito. Ang mga barkong gumagamit ng mga pantalan ng Iran at alinman ay mula sa mga pantalan ng Iran o may nakadeklarang destinasyon sa mga pantalan sa baybayin ng Iran. Samantalang ang mga barko mula sa mga bansa na hindi nakikilahok sa kalakalan sa Iran pero naroon pa rin sa Golpo ay maaaring makadaan sa teorya. Pwede ring magkaroon ng sitwasyon na may mga barkong nagsasabing pupunta sila sa isang lugar pero maaaring mapunta sa iba. Isa ito sa mga naiisip kong posibilidad. Ngayon, nakita ko na palaging ganun sila kahit hindi dati. Ayon sa mga pinagkukunan mula sa militar ng Estados Unidos, sinabi nila na magkakaroon ng isang panahon, isang panimulang yugto kung saan ang blockade ay hindi agad-agad ipapatupad ng malawakan. Hindi rin ito ipapatupad sa mga barkong papunta sa Iran para bigyan ng oras ang mga barkong puno na at nasa lugar ng mga neutral na bansa na makaalis. Kaya nabasa ko rin ito ngayon. Maaring tawagin itong bahagyang pag-atras kung ganoon ang pananaw natin. Abang sa totoo lang, ang unang tweet ni Trump ay talagang isang kilos ng digmaan laban sa Iran, syempre. Medyo mahirap to. Naintindihan ko na kapag palabas, ayos lang, malinaw na galing ka sa Golfo Persico. Pero papasok, sino ang pipigil sa akin magdeklara kung saan ako papunta? Tama. Sa Iraq at pagkatapos sa huling sandali, liliko ako papuntang Iran. Pero sa totoo lang, makikita pa natin yan dahil lading may posibilidad na magbago ang mga negosasyon at usapan sa mga araw na ito. Kung hindi mangyari yon at magsimula ang blockade, lilipas ang mga unang araw na binigyan ng konting panahon para makaalis. At may mga unang barko, siguro may bandila ng China na susubok dumaan. Ito ay isang bagay na may di pangkaraniwang bigat. Tulad ng sabi ni Mirko, kung may mga barko mula Iran o ibang hindi kaaway na bansa na nagsasabing pupunta sila sa Iraq ng lehitimo, ano ang dapat nilang gawin mula sa kanilang pananaw? Sinasabi nilang pupunta sila sa isang daungan at pagkatapos ay nagbabago ng isip, pumupunta sa iba o kaya ibinabago ang kanilang pahayag.
Bukod pa rito, madulas itong nakita, naalala ko, sa mga aksyon ng mga Houthi sa trapiko ng mga barkong pangkalakal sa Dagat Pula. Naalala ko na sa mga site kung saan nakalista ang mga barkong pangkalakal, ang mga barkong pangkalakal na may nakasaad na lokasyon, at pati na rin ang deklaradong pinanggalingan at destinasyon ng daungan. Madalas itong laro kung saan binabanggit ang isang daungan pero iba pala ang totoong pupuntahan. Minsan naalala ko na ang mga barkong pangkalakal, siguro makakaluran, patawarin sa termino, nagsusulat sila, kami ay tripulanteng Chino, barkong Chino, pupunta sa daungang Chino. Talagang nakasulat iyon. Sa transponder na siyang ginagamit ng mga site para subaybayan ito. At sa totoo lang, hindi talaga mga barkong Chino ang mga yon. Kaya nabubuo ang lahat ng mga lugar na ito na hindi malinaw, mga gray area, na syempre maaring magdulot ng hindi ko sinasabing armadong sagupaan, pero sa pinakamababa. Mga sitwasyon talaga ng krisis kung saan sinusubukan ng Estados Unidos na i-board ang ilan sa mga barkong ito. Kinokontrol nila ang kargamento kung saan ito papunta gamit ang mga helikopter at puwersa sa lugar para pisikal na beripikahin ito. Na ang idinedeklara ng barko ay tumutugma sa laman nito at napupunta talaga ito sa lugar na sinasabi nito. Kung makita mo ang alinman sa dalawang maliit na unit ng Chino, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Lalapit ka ba? Hindi ka ba lalapit? Sa tingin ko, talagang nasa loob na tayo ng kabaliwan sa kabaliwan. Pero kailangan talagang basahin. Ibig sabihin, kailangan ng isaalang-alang ang lahat ng opsyon na yon. Pinag-usapan namin ni Giulio Poggiaroli nung isang araw yung dalawang destroyer ng Amerika na ipinadala para maghanap ng mga mina. Anong ginagawa mo dyan? Wala silang kakayahan alisin ang mga iyon, pero kaya ba nilang matukoy ang mga iyon? Sige, lilinawin ko, wala akong tsansang magsaliksik ng detalyado. Pero para sa akin din, mukhang kaduda-duda ang bisa ng dalawang destroyer na yon, ng mga pangkalahatang unit. Napaka-epektibo sa ibang mga tungkulin. Pero pagdating sa pag-aalis ng mga mina, parang hindi sila angkop. At saka tungkol sa isyong yon na medyo bago talaga dahil ito ang magiging unang pagdaan ng mga unit militar ng Estados Unidos, pandagat, sa Hormuz mula nang nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito. Patawarin niyo ako sa termino. At sa totoo lang, nagpadala rin ako sa ng source tungkol dyan. Kasi hindi rin malinaw kung yung dalawang barko, yung dalawang destroyer, ay talagang parehong dumaan sa kipot gaya ng sabi nila. Sa nakita ko, may analyst na nagmo-monitor ng mga site na nagtatrack ng barko gamit ang transponder. Kaya posible pa rin magkamali. Sa madaling salita, hindi sigurado o mapapatunayan kahit kaninang umaga o unang bahagi ng hapon nung tiningnan ko kung pareho talagang dumaan ang dalawa sa Hormuz. Posibleng yung isa ay nasa kabila na ng Hormuz, lumapit sandali, tapos bumalik. Kaya hindi rin sigurado na, syempre sinabi ng mga Iranian na hindi dumaan, kaya nagkakasalumat ang pahayag ng dalawang panig. Hindi ko pa makumpirma ang sinasabi ng mga Amerikano. Tama, ito ang ebidensya na hindi sapat para masabi natin na talagang dumaan sila. Sa sandaling yon, dalawang destroyer na magkaiba at maaaring mula sa magkaibang panig ang bumalik. Hindi natin masabing dumaan sila based sa available na open sources. Kung may lumabas pa, pwede nating itanggi o kumpirmahin. At saka, dumadaan sila sa panig na syempre mas malayo. Yung malapit sa Oman. Daniele, Marami rin ang nagtatanong sa chat kung may mga demokratiko sa Amerika na handang samantalahin ang kaguluhang ito. May kilusan daw at may lumalabas sa tanong na gusto ng ilang senador na muling magsampa ng impeachment kay Trump. Totoo ba ito at gaano kaposible? O napagtanto na ba ng mga Amerikano, gaya na madalas nating sinasabi sa channel na ito, na maaring gawin ni Trump ang desisyong umalis? Pagkatapos, magkakaroon ng diskusyon kung may kapangyarihan siya o wala. Ang problema, kung gagawin niya ito sa technical na paraan, mahirap na magdesisyon makalipas ang 6 na buwan kung may karapatan siyang gawin yon o wala. At napagtanto namin na kapag may presidente kang ganito ka iba, ganito ka hindi tradisyonal, ang mga kilalang mekanismo ng checks and balances sa Amerika ay medyo mapurol. Kasi
Wala ka pang presidente na ganito, kailangan labanan. Si Obama, kung tutusin, bahagya lang ang kaya, itutulak ka lang. Napakahalaga ng puntong ito. Nakita ko ang tanong ng iyong tagasunod tungkol sa mga demokratiko. Ang mga demokratiko, gaya na naitatala natin sa loob ng 1 taon at kalahati, sa pambansang antas sa Kongreso ay patuloy pa ring nahihirapan. Ibig sabihin, mayroon silang lumang grupo ng mga namumuno na pangunahing mula sa henerasyon ni na Biden at Pelosi na hindi na talaga kaya, ibig sabihin ay nahihirapan na sila. Umusbong na sila sa antas ng mga gobernador, lalo na ang mga babae sa tingin ko. Ang 2 babaeng nahalal sa Rhode Island at Virginia ay talagang interesante. Bukod pa sa gobernador ng California na sa tingin ko at ayon din sa mga kaibigan kong Amerikano ay masyadong radikal ang posisyon. Patawarin mo ako sa termino pero masyadong nasa kaliwa kumpara sa karaniwang botanteng Amerikano. Kaya sa Kongreso sila ay nasa alanganin. Pangalawang usapin. Yung tanong mo tungkol sa inflasyon, tinatanong din yan ng lahat. Noong nakaraang taon pa lang, kumbinsido na tayong lahat, simula sa mga pinakamagagaling na ekonomista sa mundo na sa pagpasok ng mga taripa. Sa kabila ng lahat ng pagtutol, magkakaroon sana ng napakalakas na epekto sa kalagayang pang-ekonomiya ng Amerika. Nagkaroon pero hindi malakas. Habang papalapit ang midterm elections, mas malinaw na ramdam ng mga botante ang pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Kung titingnan mo, maraming mga pagpupulong ng mga kongresista at senador na republikano sa hanay ng mga ordinaryong mamamayan, sa mga komunidad, sa mga baryo ay nauuwi sa matitinding pagtatalo. Ibig sabihin, ang karaniwang botanteng republikano ay hindi masaya, pero mag-ingat, ang katotohanang hindi sila masaya. Halimbawa, sa mga Italianong media, pinipilit nilang ipakita na si Trump ay mababa sa mga survey. Totoo na mababa siya sa ilang mga issue, hindi sa lahat. Totoo rin naman na, pero hindi ibig sabihin nito na una, kung wala namang eleksyon, kahit 0.1 ka pa sa mga survey, magpapatuloy ka pa ring mamuno. Pangalawa, hindi ibig sabihin na dahil mababa ka, kung magbobotohan bukas ng umaga, panalo na agad ang mga demokratiko. Punta naman tayo sa usapin ng impeachment na ilang buwan na ring masasabi ko si Parabellum ay dapat bigyan ng kredito, isa sa ilang Italianong site na seryosong tinalakay ang isyong ito. Ang impeachment, kung magbobotohan ngayon, sabihin na natin ganun. Kung magbobotohan ngayon, panalo ang mga demokratiko sa Kamara. Sinabi na ito ni Trump 2 buwan nang nakakaraan at napag-usapan na natin dito. 2 buwan nang nakalipas sa isang pagpupulong ng mga Republikano, sinabi niya, kung magbobotohan dito, matatalo tayo at makukuha ko ang ikatlong impeachment. Ang pinag-uusapan ay kung magpapatuloy ito gaya ng inilalarawan ni General Catini mula sa pananaw din ng militar pero bilang resulta ng mga desisyong pampulitika. Hindi malinaw pero sa militar, nanganganib din siyang mawala ng Senado. Kaya doon, nagiging napakabigat ng usapin dahil sa totoo lang, kaya nilang maisakdal ang kalahati ng gobyerno. Ang mga demokratiko ay hayagang naghihintay ng araw ng halalan. At tulad ng ibang bansa, nakita rin natin ito kahapon sa Ungarya. Kung iisipin ninyo, bumoboto ka base sa kalagayang pang-ekonomiya, hindi sa patakarang panlabas. Hindi ang Iran ang nagpapaboto sa isang magsasaka sa Oklahoma. Pero ito ay bunga ng isang hadlang na ikaw mismo ang lumika, ibig sabihin, ikaw ang gumawa ng problema at ngayon ay nandyan ka na, nagpapakitang ikaw ang mag-aayos nito. 1, 2. Isang diskusyon na nangyari kaninang umaga sa mga Amerikanong podcast ay ito. May balita na si Trump sa huli ay susubukang gumawa ng kasunduan ng pagmamamagitan sa mga Iranian. Maraming host ng Amerikanong podcast ang nagsasabi. Pero teka, itong kompromisong kasunduan na ito ay ginawa na ni Obama 15 taon na ang nakakaraan. Nandun ako noong pagkatapos ng mga kasunduan ni Obama sa Iran na mga limitadong kasunduan na may libu-libong kondisyon pero mga kasunduan pa rin.
Nandun ako. Noong dumalo si Obama sa taunang pandaigdigang kumperensya ng AIPAC sa Washington, ang AIPAC, alam nyo, ang pinakamahalagang Amerikanong lobby ng mga Hudyo, sobrang mahalaga. Dumating si Obama noon at sumunod agad nagsalita si Netanyahu. Sagupaan ito ng mga Titan, kung saan ipinagtanggol ni Obama ang sarili niyang kompromiso sa mga Iranian. Matagal lang sinabi ni Netanyahu, walang usapan dyan at iba pa. Ang realidad ay sa debate rin na yon sa Estados Unidos, may nagsasabi, hindi kaya si Trump, pagkatapos ng lahat ng gulong ginawa niya, ay mapipilitang bumalik sa mga kasunduan ni Obama? Na si Trump, pagkaupo pa lang bilang presidente, ay binawi, binura, na may kagandahan din naman ang mga kasunduang yon sa isang paraan dahil nakakatulong itong mapanatili ang kahit anong uri ng kontrol na may isang punto lang na gusto kong bigyang diin. Sa tingin ko, wala pang malinaw na paliwanag. Kung naalala ninyo, balikan natin ang 15 taon nung nagsimula ang lahat ng mga pag-atake, una pa sa Iraq, pero pagkatapos sa Libya, ano ang sinabi ng mga Amerikano kay Gaddafi? Ikaw, isuko mo ang mga sandatang chemical at bacteriological at magpapatuloy tayo. Nang tinanggap niya ang kompromiso, sinira nila siya. Kaya ang mensahe sa mga Chino, lalo na't naalala kong may diskusyon pa sa mga universidad sa Washington ay ganito. Sabi ng mga kaibigang eskolar na Chino, paano magkukompromiso ang Estados Unidos kahit sa isang diktador tulad ni Gaddafi? Tapos kinabukasan matapos niyang tanggapin yon, pinatay siya. Wala nang magtitiwala. Ito ang Isang alok. na inaasahan nilang tatanggihan niya. Pero tinanggap niya ito. Tama. Pero pasensya na, yung isa pang napakalaking pagkakamali kasi palagi nating pinupuna si Trump. Pero pati si Obama may mga ginawa rin matitinding bagay. Simula pa lang sa suporta na ibinigay niya kay Sarkozy para sirain laban sa opinyon ng mga Italiano sa kanan at kaliwa. Sinira nila ang Libya at sinabi na namin sa kanila, mag-ingat kayo. Nang sinabi ni Obama kay Assad, ito ang pulang linya, huwag mong subukang patayin ang sarili mong mga tao dahil may gagawin ako. Pagkatapos, ginawa pa rin yun ni Assad at wala namang ginawa si Obama. Kaya bakit ko sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito? Dahil ang asal ni Trump ay hindi naman ganon kaiba kumpara sa mga asal ng mga namumunong grupo sa Amerika. May mga pagkakataon na talagang gumagawa ng matitinding kaguluhan ang mga Amerikano. At may isa pa akong sasabihin dahil nagustuhan ko ang biro na ginawa ni General Capitini tungkol sa pagbisita ng pinuno ng oposisyon ng Taiwan sa Beijing. Kung babasahin ninyo ang Financial Times ngayong umaga, kaya ngayong Lunes makikita ninyo ang isang napaka-interesanteng bagay na sa totoo lang, binahan ng mga Chino ng positibong mensahe ang Taiwan at hindi nila ito tinakot kahit kailan. Sinabi nila, palakihin natin ang kooperasyon. Mas madalas tayong magkita, ipadala ninyo ang inyong mga produkto, pati produktong kultural. Ibig sabihin, ang mga Chino bilang kumpirmasyon sa sinasabi ni General Capitini, sa tingin ko ay naunawaan nila na may nabuksang pagkakataon. Sa isang mundo kung saan wala nang nakakaintindi kung ano ba talaga ang gusto ng taong ito na si Trump, kailangan natin ng mga posisyon na kahit papaano ay maiintindihan. Huling bagay, yung sampal na natanggap nila kagabi sa Budapest, gusto kong sabihin, si Trump kamakailan lang ay nagpadala ng sarili niyang vice-presidente. Alam naman nating lahat na matatalo si Orban. Ang usapan ay kung matatalo siya ng kaunti at dahil doon hindi mo na magagalaw, magkakaproblema ka sa sitwasyong konstitusyonal ng Hungary. O kaya mo bang maibalik ang Hungary sa pamamayani ng batas? Alam na matatalo sila sa eleksyon na inilagay mo ang iyong vice-presidente ng Estados Unidos sa isang kampanya sa eleksyon sa isang bansang miyembro ng European Union, alam mong matatalo sila sa eleksyon. Hindi yon isang nakakakalma na senyales dahil may magsasabi sa iyo sa lahat ng paggalang na hindi ka naman talaga isang henyo. No, fra l'altro Ang pagbisita ni Vance ay lalo pang napababa ng resulta ng survey. Eksaktong iyan ang pagsusuri na tama lang na ipinakita mo.
Mag-ingat dahil senyales ito, kaya tama lang na binigyang diin ni General Capitino ang puntong ito. May isang interesanteng bahagi dito sa loob. Baka na-realize nila na sa dulo, soft power talaga ang pinakamabisa. Pwede rin silang bumuo ng federal na kaayusan, hindi ba? Nanatili ang Taiwan sa kasarinlan, ngunit formal pa rin bahagi ng China, kaya naiiwasan ang alitan ng magkabilang panig. Yung mga eleksyon dahil sa digmaan sa Ukraine, mga nangyayari kay Trump at iba pa, para lang sa maliit na isla na ganito. Alam kong matagal na itong issue at makasaysayan, pero hindi talaga sulit. Siyempre, malinaw na laging may ginagawa ang mga Chino na para lang sa palabas. Pero sa totoo lang, patuloy pa rin silang lumalabag sa impapawid at pinapataas ang kanilang mga ersisyo militar. Merong kasalukuyang kooperasyon kasama ang mga Ruso pagdating sa parehong naval exercises at mga operasyong paglapag na nakakoordina sa mga para-Ruso. Kaya kahit ano paman, palihim pa rin nilang tinutuloy ang programang militar. Walang pagbabago kahit binubuksan nila ang telebisyon ng Taiwan. Pero maaring ganito rin ang usapan. Subukan natin ang parehong paraan, ang carrot and stick, at tingnan natin kung alin sa dalawa ang mas magpapalapit sa atin. Bakit kailangan tuluyang iwan ang isang paraan? Subukan natin lahat para maabot ang ating layunin. Paolo, ano masasabi mo sa nangyari sa Hungaria? Totoo bang matagal na nating alam, mga 2 buwan na, pati sa internet? Malinaw na mananalo si Magyar kumpara kay Orban. Kaya siguro, Daniele, na may kaunting kapilyuhan ay gusto niyang sabihin na pinadala ni Trump si Vance para ipahamak siya. Para pumunta roon at magpakitang gilas, pero uwi rin na talunan. Dahil sa kakulangan ng kakayahan, kamangmangan, at hindi pagkaalam sa tunay na kalagayan ng mga tao sa Hungaria. Noong isang araw, parang nagdiwang sila ng World Cup. 80% ng butante di pa nangyari mula 8-9. Pero unahan ko na, hindi ako eksperto at hindi ko rin ito masyadong sinisiyasa. Pero napapansin ko yung mga bagay na naririnig natin. Pagkatapos ng 16 na taon, kahit sino, kahit anong gawin nila, kunwari si Canciller Aleman Kohl, nananatili ng 12, 14 na taon si Merkel, nananatili ng 10 taon pagkatapos ng ilang taon. Kahit si Pinocchio ang tumakbo, siya raw ang mananalo sa eleksyon. Sabi nila, subukan natin matapos ang 16 na taon kay Geppetto, kahit minsan lang, pumapayag sila. Normal lang daw yon. Pangalawa, hindi naman talaga nagwagi ang oposisyon. Tingnan nyo, kakaiba talaga ang sitwasyon sa Hungary. Kasi meron silang kanan, sobrang kanan, at pinakakanan pa. Isang buong parlamento ang ganyan. Walang kahit sino mula sa sentro, kaliwa o pinakakaliwa. Sa lahat ng ibang parlamento sa mundo, masasabi natin na mayroong grupong progresibo, may grupong konserbatibo o kung ideolohiyang basehan, may grupong kaliwa at grupong kanan. Hindi ganun ang Hungary. May 50 uri lang ng itim doon at yun na yun. Kaya itong malaking palakpakan para sa pagpapalit ng ganito at ganon. Tingnan ninyo, mula lang sila sa itim na sepia, papunta sa itim na metalik, pero pareho pa rin yun. Ngayon, kailangan tingnan ang mga susunod na hakbang na magmumula rito. Siguradong makikita natin na mula sa sandaling ito, ang bandila ng Europa ay iwinawagayway na sa parlamento ng Budapest. Mas malaya kaysa kailanman. Pero kailangan pa rin nating makita dahil ang mga butante, lahat, 80% ng mga butanteng Hungarian ay nagsabi, gusto pa rin namin ng isang Hungary na hindi naman talaga ganun kalaking progresibong bansa. Bukas dito, bukas doon, bukas sa kung ano-anong bagay. Gusto namin na mas kalmado ng kaunti kaysa kay Orban. Pero halos pareho pa rin ang linya niya. Itong sinasabi nila. Ayon kay Paulo, hindi masyadong nagustuhan ng mga tao ang pakikipag-ugnayan sa Russia at lalo na ang kampanya ni Orban laban kay Zelensky. Sa isang punto, para ang dalawang kandidato para sa Hungary ay sina Zelensky at Orban dahil puro mga poster laban kay Zelensky ang makikita. Pero sa Italia, Un in Italia, ito ay walang kinalaman sa tagumpay ng mga kaliwa. Siya ay mula mismo sa partido. Kailangan dito ng matinding imahinasyon.
na malayo sa totoong nangyayari, sa totoong datos ng usapin, ang totoong datos. Interesante ito. Kanina habang nakikinig ako sa sarili ko, hinahanap ko ito, pero pangako ko na hahanapin ko ulit para sa susunod. May isang palaisip, isang pilosopong Pranses na naglabas ng isang napakagandang termino. Tinawag niya itong krisis ng mga estadong gladiator. O mga gladiator. Depende kung paano ito sasabihin. May ideya na ang lakas, na ang karahasan, ang siya nagre-regula ng ugnayan sa pagitan ng mga estado. Sinasabi niya ang isang bagay na sa tingin ko ay napaka-interesante, na ito ay totoo noong panahon, na ang mga estado lang ang nasa entablado ng politika. Ibig sabihin, noong panahon ng Cold War, mas marami akong armas, mas marami kang armas, nagpapakitang lakas ako. Nagpapakitang lakas ka rin. Iyon ang sistemang nagre-regula sa buong sistema. Ngayon, sabi niya, may mga bagong lumitaw na mga aktor, mga transnasyonal na aktor. Kaya hindi na gumagana ang ganitong paraan. Dahil hindi mo na lang basta-basta mahahanap ang kalaban. Ang kalaban ay hindi pumapayag na lumaban sa iyo sa paraan mo. Kinakalaban ka niya sa ibang paraan gamit ang opinyon, pinapahiya ka sa social media, gamit ang memes, at gumagawa ng mga kilusang kultural. Sinasabi mo, pero hindi mo ba ako babarilin? Hindi. Papalabasin lang kitang kahiya-hiya sa madaling salita. Gagawin kitang katawa-tawa. Ito ay nagdudulot ng malaking pagbabago pati sa ugnayan ng mga bansa. May mga bansa na nagsisimula ng maintindihan ito at may iba naman, at sa pagkakataong ito parang ang Estados Unidos ay isa sa mga iyon, na nananatili pa rin sa isang modelo pero bago pa ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ibig sabihin, sa diplomasya ng pananakot gamit ang barkong pandigma. Tingnan ninyo, kasi lahat ng bagay, lahat ng aksyon politikal ay nagmumula sa pananaw na mayroon ka tungkol sa mundo at sa sarili mo kaugnay ng mundo. Kaya nga, alimbawa, ang batas pandagat ng Estados Unidos ay magmumula sa ideya ng Estados Unidos tungkol sa relasyon nila sa mga kapangyarihan na nakikipagkumpetensya sa kanila. Kung hindi nila maintindihan na maaring hindi gugustuhin ng mga Tsino ang labanan sa dagat malapit sa Taiwan para sa dominasyon sa Pasipiko, magpapatuloy sila magtayo ng aircraft carrier at gumawa ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan sa susunod na digmaan. Dalawang babala na ang nakuha natin dito. Una, ang digmaan sa Ukraine at ang pagdating ng mga drone, isang uri ng digmaan dukha na tumatalo sa digmaang mayaman. At lalo lang pinatibay ito ng mga Iranian, isang digmaan dukha na nagpapahirap sa pandaigdigang antas sa isang malaking kapangyarihan pero mas lalo pang nahihirapan. Malamang ito na ang bagong paradigma at kung hindi mo ito nakikita, mahirapan ka ring isipin ang iyong modelo ng depensa, ang iyong paraan ng pakikitungo sa ibang mga bansa. Tingnan nyo kung gaano kabilis na binabago ang ikot ng mga alyansa. Nagsisimula na seryoso mag-isip ang Europa. Maaring hindi ganon kalapit ang mga Amerikano bilang kaalyado at walang kasiguraduhan na ipagtatanggol nila tayo kung kailangan. Ang pag-aalala ay hindi ang sa mga Amerikano na kapag sila ang mga ilangan ay hindi sila ipagtatanggol ng mga Europeo, kundi kabaligtaran. Kung tayo ang mga ilangan, hindi tayo ipagtatanggol ng mga Amerikano. Kaya kailangan nating bumuo ng serye ng internasyonal na ugnayan sa depensa na isinasaalang-alang ito at ginagawa natin ito na mabilis. Na noon na hindi pa naiisip 20 o 30 taon na ang nakalipas. Sa tingin ko, ang pag-unawa sa mga elementong ito ay nagbibigay ng susi para mas realistiko mamaunawaan ang mga kaganapan mayon at sa mga susunod na taon. Mukhang hindi pa rin ito naunawaan ng Estados Unidos mayon. At patuloy silang tumatahol. Kapag ang tunog ng asong tumatahol ay hindi na nakakatakot dahil natatakot ka na sa ibang bagay at naghahanap ka ng seguridad sa ibang mga kilos kahit na may kapalit. Ibig kong sabihin, ano sa tingin ninyo? Na ang paglapit sa China ay magagawa mo ng walang gastos at walang kapalit. Pero kapalit nito, binibigyan ka naman ng kaunting katatagan, kaunting kapanatagan. At kaya nasa isang panahon tayo ngayon, para sa akin, na talagang mas komplikado kaysa sa mga kalokohan na ginagawa ni Trump sa kanan, sa kaliwa. Dahil hindi lang naman siya, kundi isang grupo ng mga tao na naniniwalang iyon ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa mundo. Ang mundo, simple lang, tumigil makipag-usap sa kanila. Hindi sila kinakalaban, basta hindi lang pinapakinggan. Na mas masama pa,
Na mas masama pa. Hindi lang ito, may mga bansang nakikipag-ugnayan pa rin. Kanina sinabi ni Eduardo, nakikipag-ugnayan ang CENTCOM gamit ang X. May mga bansa na nagising na o kahit ilang ahensya ng gobyerno at talagang ginagamit nila ang social media bilang paraan ng komunikasyon, madalas ang mga embahada. Aktibo ang embahada ng Russia sa Italia sa X, samantalang may ilang bansa na hindi ito pinapansin. Halimbawa, hindi mo makikita ang von der Leyen o katulad nito na magsusulat sa X. no, comunicati. Mga pahayag at iba pa. May isang mundo na gumagalaw dahil naiintindihan mo. Kapag nagsulat ka ng kahit ano sa X, hindi mo na kailangang kunin ang telepono at tawagan ng mamamahayag. Nandun na agad ang mga mamamahayag na naghihintay. Nandun na ang mundo, naghihintay na lumabas ang bagong tweet ni Banso, ni Hexet. Kaya ito rin ay mas direktang paraan para ikaw mismo ang may kontrol. Pwede ka maglabas ng ad hoc. Tingnan nyo, magpapasabog tayo or magkakaroon ng kapayapaan gaya na madalas sabihin ni Trump. Tulad ng sinabi niya 1 oras na nakalipas. Ngayon, lumalapit na ang mga Iranian para sa kasunduan. Pero kakasabi mo lang, binoblokade mo sila, kaya baka matalma ang merkado. Kinabukasan, magsisimula ulit. Un'altra dichiarazione. Kapag natanto natin ang marunong gumamit nito, ay makikinabang din na maayos. Alam natin na maraming naganap na insider trading sa panahon ng mga anunsyo at pagkaantala ng mga kasunduan. Subaybayan lang ang Polymarket at iba pa. May milyong pustahan 2 minuto bago lumabas ang tweet. Tingnan mo, palaging nangyayari ito tuwing Biyernes ng gabi at sarado naman ang mga stock market tuwing Sabado at Linggo. Nakakita pa nga ako sa Polymarket ng mga pustahan tungkol sa bilang ng mga barkong dadaan sa Ormuz sa loob ng 1 linggo. May mga bagay na talagang nakakagulat. Totoo, isa rin talaga yon sa mga salik. Nagtataka ako, kakapit ako sa sinabi ni Kapitini kasi totoo, sa labas ng ating kanduraning media ecosystem, paano nga ba tinitingnan ang bagay na ito? Para sa akin, tinitingnan ito na ang Estados Unidos ang dapat maging kapangyarihan na nagtitiyak ng kaayusan ng pagiging seryoso sa pandaigdigang antas, ng malayang kalakalan at kung ano-ano pa. Hindi ganito ang bagay na ito. Pati na rin ang paraan ng pakikipagkomunikasyon, gaya ng mismong inilarawan mo, Mirko. Isa itong antas ng kaseryosohan na hindi naman talaga seryoso. Na sa tingin ko, sa paglipas ng panahon sa mga bansa, lalo na sa Asia, yung mga hindi madaling mapasunod sa iba't ibang banta, gaya nga ng sinabi ko. Ang hegemonya ng Estados Unidos, direkta man o hindi, ay unti-unti na nawawala ang dating atraksyon. Napakakaunti na lang, napakakaunti. At kabaligtaran naman. Asian Times. Nasa Ingles, pero naipapakita ng mga manunulat at personalidad mula sa mundo ngayon. Doon, sila ang pinakaapektado at pinakatinatamaan ng pinakamabigat na krisis. Hindi ang Europa, hindi ang Amerika ng kipot, kundi ang pangunahing issue ay talaga ang pagiging dependent. Noon ay Asyano. Dalawa, alam mo ang halaga na ibinibigay ng mga Chino, Hapon at iba pa sa salita. Tingnan mo nga lang ang muka ng punong ministro ng Hapon. Mga ganong bagay, nanigas siya. Kaya nga itinuturing na nila tayo mga kanduranin na mas hindi mapagkakatiwalaan, mas hindi kagalang-galang. Tapos biglang lilitaw ang isang tulad ni Trump, isang tulad ni Hegseth. Malinaw para sa kanila na tama sila, tayo ay mga pabagsak na. At ito ang patunay kasi pinapalakas din ng isa ang sarili niyang mga pagkiling. Salamat. Tama sila nung sinabi nilang pabagsak ang mga ito at the BP. Isipin mo na lang kung anong itsura ng mga tinatawag nating mga kaalyado o kunywaring kaalyado sa iba't ibang gawain. Ayan, doon pa, siguro, mas kaawa-awa pa, kumari kong sabihin, dahil kahit papaano ang mga Amerikano. Trump, pinili ng pamunuan ng Estados Unidos sa pananaw nila itong estilo ng pamumulitika na parang gangster. Kapitini, mukhang hindi na masyadong gumagana kasi kailangan mo pang maghanap ng kalaro tulad ng Rusya na baka nilalaro pa rin nila ito. Sa ganitong paraan, parang hindi ganun kasali ang China, mabuti man o masama, kasi napag-usapan din namin ito ni Mirko ilang beses. Halimbawa, ang China ay nabibigay ng tulong militar sa mga kaalyadong bansa. Talagang napakakaunti lang ang ipinapadala nila.
wala silang ginagawa, hindi talaga sila nakikilahok dito sa ganitong paraan ng paglalaro, sa ganitong pagtutunggali. At sa kabilang banda, kapag hindi ka nakikilahok sa ganitong paraan, nagmumukha ka pa rin. Sabihin na nating lahat, isang mas mataas na antas ng kaseryosohan, pagiging mapagkakatiwalaan ng seguridad, kahit na simpleng seguridad lang talaga. Kung kaalyado ako ng isang bansa tulad ng Estados Unidos, ngayon, may panganib na mapasabak sa giyera halos tuwing 3 araw. Kahit hilingin ako magpadala, tama, nakita ko rin kanina yung tanong sa chat. Magpadala ng mga barko para tumulong dito at dun sa giyera na wala naman tayong kinalaman o kahit papaano, wala naman tayong mapapala. Maging ang makapangyarihang bansa o inaasahang hegemonya ay nilalagay sa panganib ang pandaigdigang kaunlarang pang-ekonomiya para sa mga isyung hindi naman ganoon kahalaga. Ibig kong sabihin, sa palagay ko, hindi naman talaga ang Estados Unidos ay nasa panganib ng kung anong napakalaking banta o kung ano paman kung hindi nila inatake ang Iran. Ayan, sa mga sandaling ito, kaya para medyo talagang irresponsable ang ginagawa nila. Ayan. Ayan, Eduardo. Sa tingin ko, kailangan din natin gumawa. Siguro gagawa tayo ng isang live na nakalaan talaga para dito. Ibig kong sabihin, ang Iran ay talagang kaalyado ng China. Masasabi kong malapit sila, kaalyado. Isang ugnayan ng kapakinabangan. Ibinebenta nilang langis, bakit naman magsasapanganib ang mga Chino? Isa ang reputasyon dahil kung talagang mapapadala sila ng maraming sistema ng armas at butupati, may panganib na baka hindi gumana na maayos, masira o masira lang. Mapapahiya ka at masisira pa ang reputasyon mo sa procurement market. At lalo na kapag sobra kang nasasangkot sa isang kaalyado na hindi naman talaga kaalyado. Sa totoo, bumibili lang sila ng mga bagay at hanggang doon lang. Maaari mapunta ka sa sitwasyong kailangan mong tuloy-tuloy na suportahan at tustusan ang lungsod. Pagkakamali ito ng Rusya noong dekada 80 nang sinuportahan nila para makuha ang mas maraming bansa. At nakuha nila ang napakaraming bansa mula sa ikatlong mundo. Mga bansang Aprikano ay mahal gastusan dahil laging nag-aaway at wala namang naidudulot. At kung tama ang aking pagkaalala, ganoon talaga ang kanilang pamumuhay. Hindi naman talaga sila nagbebenta at bupo. Kaya noong bumagsak ang presyo ng bentahan, halos lahat sila ay sinusuportahan na lang ng Rusya. Sa panahon na ang Rusya ay may sarili ng malalaking problema, kalagitnaan ng dekada 80 sa sarili nitong ekonomiya. Naniniwala ako na tinitingnan din ng China ang mga ganitong bagay. Tama nga. Kukunin mo ang isang panganib na ikaw din ang kailangang magsubsidya. Kabaliktaran talaga ito. Ng politika ngayon na siyang patakarang Cold War ng Uyong Sobyet. Sa pananaw na ito, sa gitnang silangan at Aprika, may mga bansang tumanggap ng maraming at makabagong armas noon. Pero, kung titignan mo, kung ihahambing mo sa mga kasalukuyan labanan ngayon, talagang napakalaki ng pagkakaiba. Tingnan mo na lang, halimbawa, sa digmaan ng Yom Kippur, ano ang natanggap ng Syria sa loob lang ng ilang araw para maibalik ang kanilang lakas. At sa kabilang banda, pati na rin ang Israel. Isa talaga itong laro na kabaligtaran, sobrang mahal at minsan malaki rin ang kapalit sa reputasyon. Kapag ipinadala mo ang pinakamahusay mong mga sistemang panlaban sa impapawid sa Syria, ginagamit nila ito ng minamadali at kulang sa pagsasanay. Tapos, syempre, lumalabas na napapahiya sila. Ang ginagawa ng China na yon ay kabaligtaran talaga. Sa totoo lang, di ko iniisip na ligtas yung ganung paraan na wala kang gagawin. Minsan gumagana rin ang ganitong gangsterismo ng Estados Unidos, pati na rin sa imahe. Yung hindi kailanman makialam, hindi kailanman tumulong, mula sa pananaw ng militar, maaring sa ibang pagkakataon. Lalo na't hindi mo rin talaga mapagkakatiwalaan ng China pagdating sa depensa. Kaya, ewan ko, siguro doon masasabi natin nung may katiyakan na talagang magkaiba ang ginagawa ng China kumpara sa ginagawa ng Estados Unidos. Hanggang na yon, iba rin ito sa ginawa ng Unyong Sobyet at Estados Unidos noong Cold War. Ngayon, panahon na para pasalamatan ko ang sponsor natin ngayong gabi na si Inconi na sigurado akong kilala at ginagamit ninyong lahat. Tandaan ninyo, mahal ko, nagaya ko. Araw-araw kayo nakakatanggap ng spam na email, tawag at mga otomatikong serbisyo. Madalas, nalilito kayo kung paano kayo napasama sa listahan nila. Alamin ninyo na tuwing nagre-rehistro kayo sa isang website para sa libreng serbisyo, kapag libre ang isang bagay, ibig sabihin kayo ang produkto. Ayan, Inconi, ano yun? Isa itong serbisyo na sinusuyod online ng inyong mga datos sa iba't ibang data broker na ang layunin ay bawasan ang pagkalat ng inyong impormasyon.
Nakakatulong ito hindi lang maiwasan ang pagbebenta ng datos para sa marketing, kundi pati mabawasan ang spam sa email at mga hindi ka nais-nais na tawag. Mas kaunting datos online ay nangangahulugan ng mas kaunting bakas online, kaya mas mababa ang inyong panganib. Heto, si Inconi, kumpara sa iba, ay hindi muling ibinebenta ang datos. Magbabayad kayo ng kaunti lang, sa katunayan napakaliit dahil gamit ang aking link ay may 60% kayong diskwento. Makikita ninyo ang link sa description at sa chat. Bukod pa ron, sinusuportahan niyo ang channel at ang trabaho namin na napakakapakipakinabang para sa lahat. Ginagamit ko ito mismo pati na rin sa mga numero ng telepono ko at ng asawa ko at sa mga email ko. Napansin ko na nito nakaraang buwan, isang beses lang ako nakatanggap ng nakakainis na tawag mula sa kung sino man at sa email naman ay mas kaunti pa. Kaya't ito ay isang kapakipakinabang na serbisyo at maaari kang maglagay ng mas maraming email at mas maraming numero ng telepono. Alam ko na maraming gumamit nito kahit sa kumpanya. Gamit pang aking code, kaya napapasalamat ako sa mga natanggap kong email. Pinagamit ko rin to sa aking kumpanya. Incomni gamitang link ng Parabellum. Lubos kong pinahahalagahan ito. Isa itong paraan para suportahan ang channel. Tingnan natin sa huli ang kabuuan ng mga nangyari sa antas ng militar. Mga pagkawala, Eduardo, kabilang ang mga aksidente, mga eroplanong pinabagsak, kakaibang mga misyon. Dahil sasabihin ko ito ng buong katapatan, ginawa namin ang ulat tungkol sa misyon para kunin ang 2 kilalang piloto ng F-15. Bakit ganun karami ang puwersang ginamit? Ano ba talagang ginagawa ng F-15? At pagkatapos, kapag kalmado na, titingnan kung anong misyon ang pwede nito gawin. Anong mga target ang nandoon? Kasi sa lugar na dinaanan niya, lahat ay tinamaan na. Maisip mo rin na baka hindi talaga naroon ng F-15 para magsagawa ng misyon. At pumunta sila para kunin siya, pero nagko-cover siya sa isang misyon kung saan sinusubukan nilang magsagip. Baka bahagi ng uranium o isang pagtatangkang mabawi ang uranium. Kasi yung bilang ng special forces na ginamit nila sa pagitan ng Little Bird sa Pave Hawks ay medyo kahina-hina lang mga numero. Lalo na naandun yung mga puwersa na yon at handang gamitin. Ibig sabihin, kaya ng mga Amerikano na ilipat ang lahat sa loob ng 12 oras. Pero medyo kahina-hinala talaga ang dami ng ganitong klase ng puwersa. At higit sa lahat, ipinakita pa natin yung 2 eroplano nagbabarahan pa sa isa't isa sa taxiway. Yung dami ng mga gunship na ipinadala ay sobra-sobra kumpara sa firepower na kailangan mo para iligtas lang ang 2 piloto. Kaya mo naman gawin yon gamit ang maliit na Little Bird na mas mahirap makita at kayang dumaan sa pagitan ng burol at bundok. Sa ilalim ng radar, kukunin ng piloto ang tao at ilalayo siya sa gabi na posibleng walang makakita. Ayan, lahat ng yan ay may ebidensya. Totoo bang awa sila ng mga operasyong panlinlang, mga aktibidad gamit ang helicopter sa isang lugar para akalain ng iba na nandoon ang piloto? Nagsimula ng tumingin doon ang mga Iranian pero kahina-hinala rin ang ganitong aktibidad. Kaya ano nga ba sa huli ang kabuuang bilang ng mga pagkawala ng koalisyon? Sige, tungkol dito, ang maikli kong pag-iisip bago tayo dumiretso sa mismong pagbibilang ng mga nawalang eroplano na talagang interesante. Nakikita ko, pasensya na. Bago ko maputol ang kalahati ng usapan, gusto ko munang batiin kayo. Kasi gaya ng sinabi ko, sandali lang talaga ako dito. Kailangan ko rin pasalamatan ng lalaking nasa chat na nagpapaalala na ang pilosopong tinutukoy ko ay si Bertrand Badi. Inanyayahan ko kayong basahin si Bertrand Badi, isang guro sa Universidad ng Paris. Magbasa kayo ng kahit ano mula sa kanya kasi interesante yon. Binababati ko kayong lahat, nagpapasalamat ako sa mga nakinig sa akin. Pasensya na at hindi na ako makakapagtagal pa. At susubaybayan ko kayo bukas sa naka-record na bersyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Medyo pagod kasi kahapon nasa Pistoia kami. Tapos siya bumalik sa Roma at ako naman pumunta sa Livorno bago umuwi. Pero may ilang buwan tayong agwat, ako at ikaw. Ilang buwan? Ilang buwan? Ciao. Oh. Sinasabi ko tungkol sa issue ng piloto, ng mga piloto o mas tama, ng 2 miyembro ng crew ng F-15 na pinabagsak. Kasi sa huli, 2 sila.
lumilitaw sa F-15 na ito, gaya ng nararapat naman. Napag-usapan ko rin ito sa X ilang araw na ang nakalipas. Doon, sa tingin ko ay talagang malabo ang usapan. Pero igit sa lahat, ang hindi masyadong malinaw ay itong piloto, lalo na yung pangalawa, na pinaglaanan ng malaking pansisikap tila para lang mabawi siya. Dapat hindi piloto, kundi ang tagapangasiwa ng armas na F-15. Wala pa, sa pagkakaalam ko, mula ngayon ay hindi ko na nasubaybayan. Pero, hanggang ilang araw lang ang nakalipas, hindi pa ipinapakita ang mga piloto na nailigtas. Ito ay parang unang araw pa lang, alam mo na baka nasugatan sila. Pero ilang araw na rin ang lumipas mula nang nangyari ang lahat ng ito. At sinasabi ko ito, kahit nataliwas sa sarili kong, sabihin na nating, paliwanag na ginawa ko ilang araw nang nakalipas. Oo, sinasabi ko ito para sa katapatan. Sa harap ng kamera, sinabi nilang nakuha na yung una. Pero sa totoo lang, sinadya nilang gawin yon para maiwasan ang pagtugi sa tao. Hindi talaga agad na-recover ang una. Kagaya ng sinabi niya, May isang bagay na hindi tugma dahil una napakalaki talaga nito. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa rin ipinapakita kahit isa man lang sa kanilang dalawa o idinedeklarang patay sa ospital. ibig sabihin, Talagang napakakaiba at napapaisip ako ulit. Ang aking rekonstruksyon ay na talagang ang F-15 na ito ay talagang napabagsak. Bakit daw ito nasa posisyong yon? Dahil totoong natagpuan ko ang geolokasyon na nagpapatunay na nasa timog pa rin tayo ng Isfahan. Mukhang iyon naman ang tiyak. Ipinakita na natin mula pa sa simula ang mga piraso, ang mga geolokasyon, tulad ng mga ebidensya ng Little Bird, ng Chicha Train. Yung sinabi mo at lalo pang naging kahina-hinala. Kaya noon pa man gusto ko nang pabulaanan ang bersyon yung sa Amerika ng yang dalawang eroplano natin na pangkarga na lumapag ay na-stuck at hindi na makalipad pabalik. Kasi kapag nakita mo yung larawan na magkapatong sila, imposibleng may magpapastuck ng eroplano na magkapatong. Kaya ang konklusyon ko, baka nasira sila ng anti-aircraft. Kaya naglanding at napagdesisyon ng pagpatungin sila para sirain. Pero iba na yon. Ibig sabihin, hindi sila na-stuck, kundi malalang nasira ng mga Iranian at dahil hindi makalipad, napagdesisyon na lang sirain. parang nangyari, may isa na parang ipinarada na lang dahil hindi na magamit sa harap ng isa pa para takpan ito mula sa putukan hanggang sa makabuo ka ng perimeter. Hindi ka paniwala na sabay-sabay silang umalis at na-stuck. Kahit magaspang ang runway, malalaki naman ang mga eroplanong iyon. Interesante ring makita ang mga nawala, pati Little Bird. Siguro, improvise lang ito. Baka naglanding sila, may nasira, tapos ginamit yung isa bilang panakip. Pagkatapos dumating ang mga Little Bird, tapos baka nagkaroon ng barilan at nasira sila. Pagkatapos, umalis sila sa ibang sasakyan. Kaya kinailangan sirain ang mga eroplano at ang Little Bird. Para sa di nakakakilala sa Little Bird, ito yung maliliit at mabilis na helicopter na nakita nyo sa Black Hawk Down. Kinailangan nilang maglanding at iwanan ang mga yon kasi sobrang gaan, kahit maggaan na armas, pwedeng makasira ng Little Bird. Weird talaga. Kinailangan bumaba doon sina Rangers para depensahan ang perimeter. Kadalasan, hindi ito ginagawa ng Little Bird. Dumarating lang sila, nagbababa at agad dumaalis. Sa palagay ko, ibig sabihin, base sa deduksyon ko, ginamit ang mga Little Bird ayon sa kwento nila sa ganung paraan. Sa totoo lang, kulang ang saklaw nila para gamitin sa mga hangganan. Kaya may saysay na dalhin at gamitin sila doon. Pero, halimbawa, may iba pang mga bagay na hindi tugma. Oo, Diyos ko. Para sa mga piloto, sinabi na natin ang pinakagrabe. Isang bagay na sa totoo lang masasabi nating halos tugma ay kung sakaling, gaya ng sinasabi ng ilang pro-Iranian na analista, ang dalawang eroplanong pang-transport na C-100 at 30 ay talagang pinabagsak ng Iran. Kahit doon, mahirap paniwalaan na parehong bumagsak sa parehong lugar, kaya may duda sa magkabilang panig. Hindi talaga nagtutugma ang lahat. Sa tingin ko, i-update ko ang aking rekonstruksyon dito, tapos lilipat ako sa mga pagkawala na nakikita sa screen. Dahil hindi pinakita ang mga pilotong ito pagkatapos ng lahat ng kaguluhan para sagipin sila, talagang kakaiba o baka talagang malala ang kalagayan nila. May isa pa ang palagay na pinag-uusapan ko sa X. Baka hindi talaga operasyon para sagipin ng mga piloto ito, kundi para hindi sila mapasakamay ng kalaban. Ngayon, kalaban, sa madaling salita, palagay din yun.
Sa tingin ko naman, ang doktrinang Amerikano. Walang maiwan. Pero talagang napakalaking pagsisikap niyan. pati na rin yung kailangan nating gawin bago tayo makarating sa mga pagkalugi. Kung hindi, manonood lang si Daniele. Um, Daniele, napag-usapan na itong tungkol sa mga piloto sa Amerika. Naging pangalawang issue na lang ito. Isang balita na hindi naman gaano mahalaga kasi based sa mga sinabi natin, lahat ng bersyon ay kakaiba at mahirap paniwalaan. At tama lang na di nila kailanman pinakita ang mga buwisit na piloto. Malaking operasyon para lang subukang iligtas ang dalawang piloto pero marami pang sasakyan at special forces ang nawala. Malaki talaga sa madaling salita na parang may tinatago, parang na-freeze si Daniele. Oo, may kaunting problema sa connection. Sige, tayo na lang ang magpatuloy. Nagawa na rin ako ng buod tungkol sa mga pagkawala ng mga sasakyang panghimpapawid ng koalisyon laban sa Iran. Tawagin na lang natin itong ganon. Sa unang yugto, ilagay na lang natin na ito ay digmaan. Tulad ng nakita ninyo, gumawa ako ng post sa X na nagbubud nito. Baka si Daniele ay nakabalik na. Sige, tatapusin ko na lang ito ng mabilis. Sa madaling salita, umabot na tayo sa mga 6 na kaso. Ang tinutukoy ko ay mga sasakyang pamhimpapawid, pakiusap, alinman sa tinamaan. Ibig sabihin ay tinamaan. Tapos maaring nawasak o kaya naman ay basta nasira lang. Sa ilang mga kaso, ito ay alam na. Sa iba naman ay hindi. Pero ang pinakatiyak na datos na meron tayo ay nangyari talaga ito. Naririnig ka namin pero di ka namin nakikita. Naka-freeze siya, sabihin na natin. Gamitin mo na lang cellphone mo kung may problema ka, Daniele. Oo, hindi ko siya nakikita. Heto na ako, naririnig mo ba ako? Oh, pero hindi kita nakikita, ibig sabihin naka-freeze ka. Sige. Nadinig ko ang tanong, naririnig mo na ba ako? Hindi na naka-freeze kung narinig mo. Sasagot na ako. Kung ganon, hindi na natin pag-uusapan ang tungkol sa isyong ito ng mga piloto. Nakikimig ako sa mga paliwanag ninyo na napag-usapan na bago mo pa ikwento. Hindi. May jamming May jamming, may aktibidad ng ng mga bagong kaaway, Mirko. Sige, magdadagdag din ako lang tanong ko para kapag bumalik si Daniele, gusto ko rin talagang malaman kung lumabas na ba talaga ang pangalan ng mga piloto. Kasi hindi ko naman talaga ito nasuri na yon. Kung may lumabas na konkretong impormasyon tungkol sa mga piloto, sa pagkakaalam ko, wala pa. At kapag sinabi kong piloto, tinutukoy ko pareho ang piloto at ang isa pang miyembro ng crew, syempre. Kaya, napag-uusapan na ba ito? May nagtatanong na ba kung nasaan sila? Ibig kong sabihin, iniisip ko rin ang mga puwersa ng oposisyon. Madali lang naman. Baka si Dan, baka ipakita niyo ulit ang parehong mga hinayupak na piloto. kung nakakauwi sila, dapat may kaunting karangalan din. Alam mo, noong naililigtas nila ang isang piloto mula sa Vietnam at iba pa, may kaunting karangalan din na ipinapakita. Parang klikula yan. Mayroon bang kahit sino sa mga dem, Daniele, na nagtanong, ipinapakita niyo ba ang dalawang pilotong nailigtas? Parang pelikula ang kwento, pero wala rin nangyari. Oo, sinasabi ko na hindi ito napag-usapan. Interesante ang paliwanag na ibinibigay ni Fontana. Ang tanging punto na napag-usapan ay kung sakaling hindi nila nailigtas at halimbawa nahuli sila ng mga Iranian, hindi kakayanin ni Trump ang opinyon ng publiko sa Amerika. Ibig sabihin, mag-ingat tayo dahil nangyari na ito noong Enero. Kung natatandaan ninyo na ang mga ahenteng ito na nakamaskara ay pumupunta sa harap ng mga paaralan para hulihin ang mga Latino na nagdadala ng kanilang mga anak sa paaralan. Oo, may mga batikos, pero hindi naman ganon kalala. Ang pagbabago, kailan ito nangyari? Nang pinatay nila ang 2 puting Amerikano na Kristiyano, isang babae at isang lalaki, doon talaga nila kinailangang baguhin ang kanilang pamamaraan. Kung nahuli nila ang 2 Amerikanong piloto, siguradong mahihirapan si Trump na harapin ang opinyon ng mga Amerikano. Pero kung iisipin mo, ito ang isa sa mga pagkakaiba ng uri ng digmaang isinasagawa ni Trump sa harap ng sarili niyang opinyong publiko at ng isinasagawa ni Netanyahu sa harap ng sarili niya. Politika. Samantala, ito ang isang grapiko ng mga pagkawala sa The War Zone. Sa dilaw, sabihin na natin ang mga hindi sigurado
ibig sabihin ay nasira. Sa bilang ko, may ilang pa akong dagdag kumpara dito. Ibig sabihin, kulang dito ng isang F-8 na tiyak na naalala ninyo. May isang video na siguro napanood na natin dito sa Parabellum tungkol sa F-8 na tinamaan. Pero kaunti lang ang sira. Nagdesisyon akong isama yon dahil nakunan sa video na may manpads na tumama sa buntot at sumabog. Kaya siguradong may shrapnel na tumama. Sikata yon kaya isinama ko siya bilang nasira sa bilang ko. Sa iba pa, halos pareho lang ang nakikita ninyong screen. Sa tingin ko, sa bilang ko, mas marami talaga mga drone, yung tinatawag kong MAIL. Ibig sabihin nito ay acronym para sa mga drone na may medium altitude at long endurance. Kasama na dito ang mga Reaper. May ilan pa bang nadagdag? Kasi kung hindi ako nagkakamali, ilang araw na ang lumipas mula nang gawin ko ang bilang ko. Tapos, kasama rin sa bilang ko lahat ng ganitong klase ng Israeli na drone na marami talaga. Bukod pa rito, may dalawa pang interesting na drone mula sa kategoryang ito. Mula sa mga bansa, sabihin na natin mula sa Gulf o Saudi Arabia. Ngayon, hindi ko matandaan. Parang isa ay mula sa Saudi Arabia at isa naman ay mula sa isa pang bansa sa Gulf. Isang interesting na detalye dahil pinabagsak sila ng Iran at isa ito sa mga ebidensya ng pagkakasangkot ng mga bansang ito sa labanan. At mga drone ito nagawa sa China. Idagdag din natin ang elementong ito bilang dagdag na detalye. Ang tawag dito ay wing long at halos kapareho rin sila ng mga drone ng Estados Unidos. At para tapusin ko ang usapan tungkol sa mga pagkawala. Ngayon, gaya ng sinasabi natin, epekto? Sa military deployment, kailangan ng komento, lalo na mula sa pananaw ng mga fighter jet o sasakyang pandigma. Kahit na posibleng, yung unang F-35 ay hindi lang nasira, kundi talagang nawasak na rin. Dahil nag-emergency landing at sugatan ng piloto sa labang ito, maaring hindi na ito ma-recover. Pero, bukod sa mga elementong ito, sa totoo lang, para sa lakas ng Estados Unidos, ang pagkawala ng isang fighter jet ay halos walang epekto at hindi gaanong nagpapahina sa kabuuang kakayahan ng Estados Unidos. Ito ang AVAX, makikita ninyo rito ang medyo luma na. Dati rin ako nasa isang AVAX. Sa totoo lang, natuklasan na nung inatake ang base na ito sa Saudi Arabia, ito ay isang pag-atake ng mga missile at drone mula sa Iran. Hindi lang isang eroplanong AWACS ang nawasak na mahalaga rin para sa Estados Unidos. Inamin din ng mga opisyal ng Estados Unidos na nasira ang isa pang eroplano. Sa kasong iyon, ang dalawang eroplanong iyon, isa nawasak, isa nasira, ay 12% ng buong fleet. Kaya mahalaga ang mga eroplanong iyon dahil mapapansin na mas kaunti pa ang meron ang Russia at Ukraine sa mga eroplanong iyon. Para sa ganung klase ng eroplano, mahigit 1 taon bago may nawala. Kaya hindi dapat yun ang una. Sa Belarus, tapos yung tinamaan sa Marnazov, tama? Nandun sa Belarus, yung 50 na nasira, tapos 2 pa kung tama ako. Gagamitin ko na rin ito. Ganon, Daniele. Para sa akin, ang unang aral na nakuha ng bigmaan na ito sa simula ay ang estratehiya ng Iran. Alam nila na sa mga unang araw ay mawawala nila ang kanilang kakayahan sa paglulunsad. Alam nila yon, isinama na nila yon sa plano. Kaya sinubukan nilang tamaan ng maingat ang mga sistema ng AWACS, radar, mga sistema ng maagang babala at iba pa para pagkatapos ay gawin ang kanilang kampanya gamit ang natitirang kakayahan sa paglulunsad. Pero sunod-sunod pa rin dahil kahit papaano ay may ritmo silang halos pareho na may kaunting sa katunayan pagbangon. Pero ang aral sa politika o estratehiya, yung mga base militar ng Amerika na naroon para ipagtanggol ang mga bansa, sila talaga ang tunay na panganib. Ibig sabihin, ang aral na natutunan ng mga bansa sa Gulpo ay yung mga base militar ng Amerika at ang pagkapangulo ng Amerika na dapat sana ay magtatanggol sa kanila, sa totoo lang ay hindi sila pinoprotektahan kundi ginagawa silang mga target. Kung wala sila doon, malamang hindi sila nadamay. Ngayon, napapansin na ito sa Amerika. Sa tingin ko oo, lalo na ang mga militar at siguradong oo rin para sa mga monarkiya sa Gulpo. Pero marami rin itong sinasabi tungkol sa hinaharap. Kahit sino na may base ng Amerika, hindi ka naman talaga pinoprotektahan at ginagawa ka pang target, ginagawa ka pa rin nilang ganoon. At saka ako. I-unmute mo na lang ang sarili mo kasi hindi ko magawa. Daniele, hindi ko alam kung bakit, ikaw na lang gumawa. Minsan nagahang ang streamer ng kusa, nakamute ka pa rin. Nakamute ka pa rin, Daniele. Nakikita akong nakamute ka o hindi naka-on ang mikropono mo.
tingnan natin dito kasi ito ang isa sa mga unang bagay na napansin ng halos lahat. Oo nga naman, ibig sabihin, ang protection. Hindi lang proteksyon, parang garantiya rin ng partisipasyon nito. Totoo rin naman ng mga Amerikano. Parang kabaligtaran, mas malaki pang pinsala nito sa mga kaalyado kaysa sa mga Amerikano. Ang ibig sabihin, ang mga Amerikano, nakita natin, pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang kanilang mga operasyon, umatras lang sila sa mga base na medyo mas malayo, na may mas malaking partisipasyon ng mga Europeo. At saka, sa totoo lang, ang mga pag-atake sa mga bansa sa Golpo, kahit pa bago-bago, ay hindi talaga nakatagpo ng isang depensa na talagang matibay o epektibo, na kaya magbigay ng proteksyon sa mga critical na infrastruktura. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Kaya hanggang ngayon, kapag sumiklab muli ang labanan na may malalakas na atake ng misil, unang maihinang target ang mga critical na infrastrukturang pang-ekonomiya. Sa mga bansa sa Golpo, hanggang ngayon ay kulang pa rin ang depensa na parang hindi kayang ipantanggol. Daniele, hindi rin ba balido ang tanong na yon na binigay namin sa'yo? Totoo rin, may mga tumatanggap. Na yon, tungkol sa usapin ng kawalang kakayahang mental, itong Artikulo 25 nagsimula na ang diskusyon tungkol dito ilang araw nang nakalipas. Hindi ko nakikita na handa ang mga Republikano sa isang hakbang na ganoon kabigat. May bahagi ng kilusang MAGA tulad ni Green, yung dating may matinding posisyon, MAGA na umalis na sa Kongreso. Natahasan ng tanong kung ito na nga ba ang pagkakataon para alamin kung ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika ay nasa tamang pag-iisip o hindi. Naipunto ng usapin pero hindi ako naniniwala na may patutunguhan ito. Bumalik tayo. Balikan natin ang pinag-usapan natin kanina tungkol sa midterm elections. Sa tingin ko, bago mag-midterm, kung sakaling matuloy nga ito. Dahil patuloy akong naniniwala na sa ngayon, kung magbobotohan, matatalo si Trump at alam niyang matatalo siya. Mag-imbento siya ng kung ano, hindi pa natin alam kung ano. Pero mag-iimbento siya ng paraan para hindi matuloy o para matuloy, hindi iproklama, kansilahin, basta may maiisip siyang paraan. Pinag-uusapan natin kanina yung tungkol sa mga piloto. May malalim na pagkakaiba rin dito sa pagitan ng digmaan na pinangungunahan ng administrasyong Trump at ng digmaan na pinangungunahan ni Netanyahu. Ibig sabihin, ang lipunang Amerikano ay talagang hindi kayang tiisin ang mga binanggit mo kanina. Fontana, ang misteryosong pagkakahuli na sa totoo lang ay halos hindi na pag-usapan sa mga Amerikanong media tungkol sa dalawang piloto. Ibig sabihin, kung nahuli nila ang dalawang piloto, ipapasyal nila sa buong Iran sa loob ng isang hawla. Siguradong mahihirapan ng husto si Trump. Iba naman ang usaping Israeli, sa ibig sabihin para sa Israel, para sa malaking bahagi ng opinyong publiko ng Israel, ang issue tungkol sa Iran ay matagal nang usapin sa loob ng 47 taon. Pati na yung mga galit kay Netanyahu at malaking bahagi ito ng lipunang Israeli, pati na rin sa gitnang kanan. Ibig sabihin, hindi lang ito oposisyon kay Netanyahu, kundi pati sa gitnang kanan at sa partidong matagal nang namumuno. Sa tingin ko, ang lipunang Israeli ay kayang tumagal kahit pa magkaroon ng sagupaan. Dinadala ka nito sa punto na sa loob ng ilang oras sa Washington ay magiging at na yun pa lang, oo, ganun na nga. Sa mga Amerikanong media, malaki ang pag-aabang. Sa unang pagkakataon, magkakaroon ng direktang pagpupulong ang Israeli at Lebanese sa kagawaran ng Estado sa Washington. Ito ay konektado sa isang balita na ibinigay 3 oras na ang nakalipas ng podcast ng Times ng Londres. Ayon sa Times ng Londres, totoo raw ang sinabi ng mga Iranian tungkol sa Israel at Lebanon. At ibig sabihin, sa kasunduan ng tigil putukan ay nakasaad na ititigil din ng Israel ang mga pag-atake sa Hezbollah. Na malinaw namang hindi ginawa ng Israel at nagdulot ito ng problema sa kanilang ugnayan. Si Trump, alam nyo naman, ay tahasang nakipag-usap kay Netanyahu. Ilang oras lang ang nakalipas, hiniling niyang hinay-hinayan ang mga pag-atake. Ang problema sa isang banda, ilang linggo nang nagbibigay ng mga senyales ang gobyerno ng Lebanon para subukang makipagkasundo sa mga Israeli.
Pero talagang hindi nila kayang makialam based sa mga kasunduang matagal nang umiiral. Paralisin sa eksena ang Hezbollah bilang isang grupong mandirigma na kumukontrol sa isang mahalagang bahagi ng timog ng Lebanon. Kaya ang gobyerno ng Lebanon, sa totoo lang, ay halos walang puwang para subukang makipagkasundo. Sa isang banda, hinihiling ng internasyonal na komunidad na itigil ng Hezbollah ang pagpapakawala ng mga misil sa hilaga ng Israel. Pero sa parehong panahon, nanganganib silang magkaroon ng digmaang sibil na paulit-ulit nang nangyari sa kasaysayan ng Lebanon. At ito ang pangunahing pinangangambahan. Ang pangunahing alalahanin ng mga Lebanese ay ang hindi muling mahati ang kanilang bansa. Totoo, pero may mga dahilan, pati na rin ang mga ekonomikong at estratehikong dahilan para sa Lebanon para subukang makaalis sa ganitong sitwasyon kung saan halos palaging pumapasok si Netanyahu sa Lebanon. Sinisira niya ang Hezbollah, pero pagdating dyan, Mirko, eksperto ka sa mga usaping ito. Kung titingnan ninyo sa loob ng 6 na linggo na ito, araw-araw sinasabi ng gobyerno ni Netanyahu na tinamaan nila dito, tinamaan nila doon. Pagkatapos nito, kinabukasan, biglang may lumalabas na 500 mandirigma doon, 4 na misil doon. Ibig sabihin, sa totoo lang, bukod sa sinasabi o idinedeklara ng gobyerno, parang noong nakaraang taon nang sinabi ni Trump na winasak niya ang mga nuclear plant ng Iran. Pinabayaan ni Netanyahu magsalita, pero halata namang hindi niya talaga winasak ang mga yon. Kung ginawa niya, hindi natin kailangang magtanong ngayon. Isa iyong lohikal na pahayag. Wala namang puwersang militar sa mundo ang makakagawa niyon. Kahit na nagawa nila yon, wala ka pa rin kasiguraduhan dahil wala namang kakayahan ang kahit anong puwersang militar sa mundo na pumunta roon sa ilalim para kumpirmahin ang pinsala. Sobrang lalim niyan. Sa katunayan, kung titingnan mo, may debate tungkol dito sa mga Israeli media. Ibig sabihin, may nagsasabi na itong 400 at 40 kilo ng napakadelikadong uranium, sobrang lalim na hindi na ito kayang kunin ng kahit sino. Kaya hindi ito makukuha ng mga Iranian, pati na rin ng mga Israeli at pati na rin ng mga Amerikano. Wala nang may alam sa tunay na nangyari. Based sa alam ko, hindi man ako eksperto sa militar gaya ninyo, pero may ilang bagay na rin akong nakita sa digmaan. Palagay ko ito na ang pinakadelikadong yugto. Kapag hindi mo na alam kung ano, bakit at para saan ka pa lumalaban. Kung titingnan mo kung ano ang gusto nilang gawin, usaping nuclear at reaksyong missile ng mga Iranian, ayos lang. Ang mga Iranian, nagsimula ka sa pagsasabing yung sikat na 15 puntos, 10 puntos. Anong sinasabi sa'yo ng mga Iranian? Hindi kami natitiwala kung isusuko namin ang sandatang nuklear. Sabihin na lang natin na ganun. Kung isusuko namin ang sandatang nuklear, tapos na kami, based sa mga karanasan na nabanggit natin kanina. Pero ito rin ang parehong dahilan kung bakit ang Hilagang Korea na ilang taon na ang nakalipas ay pinuntahan ni Trump na sinabi niyang naging magkaibigan kami pero wag tayong magpaakampante. Gumagawa pa rin sila ng mga bagong bombang atomika dahil para sa kanila, basta may bomba sila, hindi sila magagalaw. Iyon ang mensaheng nais nilang iparating. Pero hindi lang administrasyon ni Trump, kundi historical din. Gaya ng sinabi natin kanina, madalas. Hindi iginalang ng Estados Unidos ang mga kasunduan, tulad din ng hindi paggalang ng Rusya, ng China at iba pa. Kaya hindi mo mahahanap ang mundong walang kahit isa, kahit pinakamaliit. Kanina ay inilarawan ninyo ang reaksyon ng Iran. Malinaw na ikaw ay tumutugon sa isang pag-atake sa isang lubos na simetrikong paraan. Hindi mo pwedeng hindi alam sa Washington na kapag nilubog ang 4 mong barko, wala nang mag-i-insure niyan mula sa Lloyd's of London. Kaya dapat mong itanong sa sarili mo. At bumalik tayo sa simula, pero ikaw, isang digmaan. Sandali, Daniele, may ipapaalala ako sa'yo. Sandali lang, may ipapaalala ako, Daniele. Ito ang mga satellite images, ilang sandali bago ang pag-atake ng Amerika. Isang araw bago. 16 na truck ng kargamento ang pumasok sa tunnel ng nuclear plant ng Iran sa Fordow bago ang pag-atake ng Amerika. Pero ano kaya ang dinala nila?
Basura lang ba? Sa totoo lang, dinala nila ang mga materyales na hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan na. Malamang ay ikinalat ito kung saan-saan, siguro para hati-hatiin ang panganib. At alam natin ito at alam ko rin mula sa mga nakausap ko mapagkakatiwala ang tao. Sa ilalim, lalo na ang Israel, sa gitna ng mga estratehikong plano ng pambubomba at iba pa. May mga intelligence report din para tukuyin kung saan nila itinago. Oo, pero tingnan mo, pasensya ka na kung iisipin mo ang diskusyon na nangyayari nitong 2 o 3 araw sa mga American podcast na nabanggit natin kanina at yun ay, pero hindi ba't ang kompromiso na may libu-libong limitasyon na nahanap ni Obama ay mas maingat nga para sa ganitong sitwasyon? Ibig sabihin, meron ka pa ring mga paraan ng kontrol. Hindi perpekto pero epektibo sa isang paraan na babawasan nito ang panganib. Pero bumalik tayo sa orihinal na problema na sinabi rin ni Fontana. Sinabi ni Fontana, pero ang Iran ba ay isang eksistensyal na banta o hindi para sa Estados Unidos ng Amerika? Mapapatawa ka, pero hindi. Ito ba ay isang eksistensyal na banta sa Israel o hindi? Oo, sa loob ng 47 taon, dun mo palang maiintindihan na may 2 kang digmaan kung saan. Netanyahu, mula sa investigasyon, sigurado akong marami ang nakakita. Matapos ang malaking investigasyon noong nakaraang linggo ng New York Times, muling binuo nila ang pangyayari. At lahat ng mga sundalong Amerikano na naroon sa pagpupulong ni Netanyahu at Trump ay nagsabi, Pangulo, wag muna tayong kumilos, wag muna tayong kumilos. Sa huli, ayon sa muling pagsasalaysay ng New York Times na hindi itinanggi, si Netanyahu ang nagsabi kay Trump, pero nakuha na namin ang tagumpay, tara na at makikita mo kung paano ito magtatapos ng maayos. Ang pagkakaiba, gaya ng sinabi ko kanina, ay ang 2 lipunan, ang Amerikano at ang Israeli, ay may magkakaibang antas ng pagtitiis. Ibig sabihin, ang mahalaga sa Amerikano ay kung tumataas ang presyo ng gasolina, samantalang sa mga Israeli, ang mahalaga ay kung may magpapalipad ng missile sa ibabaw ng kanilang bahay. Ibig sabihin, magkaiba ang pananaw, kaya magkaiba rin ang 2 lipunan. Ang problema ay pareho silang lumalaban sa 2 magkasabay na digmaan at wala sa 2, ito ang aking palagay, ang umuusad o may nararating. Dahil kahit ang bahagi ng Lebanon para sa pag-aalis ng Hezbollah na sa teora ay perpekto, pero sa praktikal na aspeto, hindi ito gumagana, hindi lang dahil may gastos ito sa lipunan. Kung ikukumpara sa populasyon sa Timog Lebanon, hindi lang Shia, kundi may mga nayon din ng Kristiyano. Kamakailan nakita ito sa insidente ng pari na mula sa Lebanon ay bumibiyahe kasama ng convoy patungo sa mga Kristiyanong nayon. Ang ganitong uri ng pag-atake sa timog ng Lebanon ay may kabuluhan lamang kung ito ay para alisin ang isang banta, kung hindi, wala itong saysay. Kung bawat sandali ay bigla na lang silang sumusulpot at nagpapakawala ng isa pang misil, ibig sabihin, hindi mo pa rin nakukuha ang gusto mong resulta. Ayun, ako na hindi naman eksperto sa mga bagay na militar, masasabi ko ang 6 na linggo na itong nangyayari. At wala namang nangyayari. Ayan sila, ito ang mga sundalong Israeli na pumapasok sa mga baryo, kitang-kita rin mula rito. Gusto kong kunin ang isa sa mga punto ng Roccaforte. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong tumawid lampas sa litani. Dahil gusto nilang gumawa ng buffer zone. Parang katulad ito ng ginawa ng mga Turko sa Syria gamit ang containment zone nila. Parang sinasabi nila, dito ilalagay ang sundalo, kaya kung magbomba ka, dito lang at hindi sa Israel. Pero good luck sa laban, bahay-bahay, kalye-kalye, sa ganitong lawak, subukang hanapin bawat natatagong sundalo. Isang halos imposibleng operasyon. Totoo rin na sa pananaw ng estratehiya, kung palalawakin pa natin, Eduardo, ang Iran ay hindi naman bantang lulusob sa Israel. Naririnig din natin na may bomba atomika na raw sila mula pa 98 ayon kay Bibi. Pero sa mga lokal na kaaway at karatig bansa na tunay na banta sa Israel, matagal na silang wala. Parang kabaligtaran pa nga, masasabi ko na sa pananaw ng kasaysayan, marahil na yon, dahil sa sakunang ito,
mas sabik pa ang Iran kaysa dati na magkaroon ng sandatang nuclear. Ang Iran, syempre, sa ngayon, ay sa tingin ko wala naman itong ganong kakayahan sa napakaikling panahon para gawin yon. Pero parang ang banta, kahit para sa Israel, kahit sa pananaw ng mga Israeli, ay maaaring sa parang kabalintunaan, lumabas na mas malaki pa. Depende kung paano magtatapos itong sakuna. Dahil tulad ng sinasabi ni Moro na sinasangayunan ko, sa ngayon, ang nangyari ay umalis na tayo sa kasunduan, yung kay Obama, na nagbibigay ng tiyak na antas ng mga kontrol. At sa pananaw ko, yun lang ang tanging paraan na may saysay. Sa isang kalabang kapangyarihan, tawagin na lang natin yon, para hindi sila sumabak sa karera nuklear. Ibig sabihin, ang Iran ay isang malaking bansa na may maraming tao at malawak na potensyal sa ekonomiya at teknolohiya. Nakita rin natin ang mga kaalyado at pangunahing pandaigdigang partner na may sandata at teknolohiyang atomiko. Hindi makatotohanan isipin na kung gagawin mo siyang kaaway, binibigyan mo siya ng dahilan para mag-armas ng sandatang atomiko bilang panakot. Basta't hindi siya sumusuko, tuloy ang pambubugbog mo tuwing 2 o 3 buwan hanggang sumuko siya. Malinaw na wala na siyang ibang magagawa ang bansang yon, kundi subukang magkaroon ng ganitong panakot. Oo, totoo. Hindi pa kailanman naging ganito kalapit sa isang totoong malawakang pag-attack sa Iran gaya ng pagkakataong ito. Mga palitan lang yon, proxy war. Palitan lang palagi, ganun lang. Tingnan mo, ito ang nangyayari na yon sa Lebanon. Kapag umatake ka ng ganito, literal mong ginagawa ito. Tinawag ko itong epekto ng Marinka para sa mga nakakakilala sa parang buwan na lupa sa Ukraine. Kung di mo makontrol ang isang bagay, sinisira mo ito para di magamit ng iba, pati ako o ikaw. Kaya gagamitin ko na rin ang video na ito para magbigay ng mabilisang komento tungkol sa Lebanon dahil napag-usapan na rin natin ito. Sa tingin ko, nagiging malinaw ang isang mahalagang bagay sa ibig sabihin na mayroong puwersa tulad ng Hezbollah at sa totoo lang, may mahalaga rin silang papel sa militar. Sa pananaw ng Israel, banta ito sa Hilaga. Pero tandaan nating hindi kayang lusubin ng Hezbollah ang Israel o sakupin ang kalahati ng bansa. Ibig sabihin minsan, nabasa ko na rin ito ilang buwan nang nakalipas, noong binibigyang kapira noon ang mga operasyon laban sa Hezbollah. Banta pa rin ito, lalo na sa pagpapakawala ng rocket at short-range missiles. Ang ibig ko sabihin, kung nais talagang alisin ng Israel ang kalabang ito, ginamit niya mismo ang salitang yon, na nangangahulugang kailangang alisin ito sa pinakabrutal na paraan. Pati na rin sa epekto nito sa mga sibilyang naninirahan doon. Dahil ang Hezbollah ay maaari lamang umiral ang ganitong klaseng puwersa sa tulong at, sabihin na natin, may malaking suporta mula sa isang malaking bahagi ng lokal na populasyon. At sa kasaysayan, masasabi ko na ang mga pagtatangka na kadalasan ay nabibigo ng mga puwersang militar na sakupin at puksay ng mga gerilyang hukbo na higit o kulang ay konbensyonal na ganito ang uri. Gayunpaman, ang mga pinakamatitinding pagtatangka na ginawa ay kadalasan dumadaan din sa depopulasyon ng mga lugar na ito. Ibig sabihin, ang karaniwang ginagawa sa ganitong laban, sabihin na nating kontra-gerilyang labanan, tawagin na lang natin ganon, ay alisin ang base, ang pinagkukunan ng suporta ng mga puwersang ito. At syempre, hindi ito pinapadali. Ang alisin ng base ay nangangahulugang, gaya ng video na nakita natin, palayasin ang populasyon, minsan sa malalayong lugar, gaya ng 10-10 kilometro. Minsan, parang ahas o aso na kinakagat ang buntot, ang nagiging sanhi ito ng hindi pagkakasya o galit. Ang Lebanon at, sabihin na natin, ang bahagi ng populasyon na may simpatya kay Hezbollah at matinding tumututol sa Israel. Ngayon, maaari pa itong tumaas, lalo na kapag nakikita nila ang nangyayari sa mga kapwa Libanese nila. Ayan, at kaya siguro mula sa pananaw, ibig sabihin, sa ngayon ako kay Mornel, na mula sa pananaw ng geopolitika, kung paano gustong lutasin ng mga Israeli ang bagay na ito, ng gobyerno ng Israel ang bagay na ito. Sa totoo lang, ngayon ang pinakaangkop na panahon. Sa ibig sabihin, malaya silang kumilos, pero hindi ibig sabihin nagagana ito. Ayan, balik naman tayo sa Iran, sa kakayahang panghadlang ng Iran. Hayan mo kung sumagot. Pinapaboran mo ba kung sino yon? Una, kung di mo kayang sundan ang channel na ito, huwag mo na lang ituloy. Walang nagdadahilan dito. May nagsasabi lang na kapag digmaan, kapag ang mga digmaan ay tumitindi. Kung ilalagay mo ang sarili mo sa kalagayan ng mga Iranian, kukuha ka talaga ng sandatang nuklear dahil yon ang unang paraan para maiwasan ang mga ganitong uri ng interbensyon.
Hindi ko sinasabing tama ito. Sinasabi ko lang ang posibleng isipin ng isang stratehikong tao. Ginagawa ito ng mga Iranian at alam nila ang ginagawa nila. May dahilan ba kung bakit hindi binabaril si Chicho? Binobomba si Kim Jong, pero syempre, kasi kahit na ang hukbo niya ay may mga tangke pa noong dekada 50, may ilang bomba atomika pa rin siya. Kaya tigilan nyo na yung mga laro. Kapag sinusulatan ako sa shorts, laging sinasabi, hindi mo pinag-uusapan yon. Pasensya na, short ito, 2 minuto lang. Paano ko naman mapag-uusapan ang ibang paksa? Sinasabi ba namin sa iyo mula sa lohikal na pananaw? Wala akong pakialam sa pagbibigay katwiran sa mga Israeli, Iranian, Hezbollah o Amerikano. Hindi trabaho ng channel na ito ang magbigay katwiran. Ang punto ay paliwanag sa iyo na kapag dinala mo ang digmaan sa sukdulan, syempre mag-iingat din sila ng husto. At nandyan ang kabalintunaan na mula pa noong 98, sina Bibi, si Mena, ang Turon na may nuclear na ang mga ito. Ang dami ng taon ang lumipas mula 98. Sa kabalintunaan, lalo pa silang napapalapit sa nuclear dahil sa sitwasyong ito. Kaya ito ay nagiging self-fulfilling prophecy. Tama. Sinusubukan na ba talaga nila mag-nuclear na yon? Idadagdag ko pa tungkol sa paksang ito para ipaliwanag ang dinamika, hindi para bigyang katwiran. Yon ang sinusubukan kong gawin. May mga halimbawa rin akong labis na tumatak sa akin. Ibig kong sabihin mga Iranian na nasa diaspora, na nakatira sa Europa, mga kakilala, o kahit papaano ay may kontak ako. Na noon pa man ay tahasang kontra-rehimen. Hindi lahat, pero ilan sa kanila. Dahil dito, napaisip silang guli, pati na rin ng ilang Iranian tungkol sa laga ng nuclear deterrence. Sinasabi ko lang ito bilang impormasyon. May isang moderate na paksyon na maaring hindi dapat pilitin dahil magdudulot ito ng reaksyon. Sa totoo lang, wala talaga sa kakayahan ng Israel na umatake na maging isang nakamamatay na panganib para sa Iran. May moderadong paksyon din sa Iran. Hindi naman lahat sila ganon. May mga nagsasabi rin na tingnan ninyo, kung pipilitin natin yon, makakakuha tayo ng sagot mula sa kabila. Ngayon, nawawala na ang mga proxy ng Iran dahil mas parami na siyang problema sa loob ng bansa at mas kaunti na rin ang pera para punduhan ito. Malinaw na ang bigmaan ay magiging mas direkta na sa pagitan nila sa pamamagitan ng himpapawid dahil napakalayo talaga ng mga distansya, libu-libong kilometro. Sa totoo lang, wala naman sa kanilang may kakayahang sakupin o mabanta sa isa't isa, lalo na't pareho silang may nuclear. Tapos na ang laro. Bukod dito, hindi rin ito nabibigyang pansin. Mag-ingat dahil hindi porket nagsagawa ng atomic test ang Iran, lalo na kung yon ang una nila. Malamang hindi rin magagamit ang sandatang yon sa mga ballistic missile dahil mas sopistikado ang mga yon. At isang sandata lang ay hindi malaking panakot sa kanila. Malaking hakbang ito bilang mensahe, pero alam nating may depensa rin ang Israel sa ganung aspeto. Kaya mag-ingat tayo, hindi porket naabot nila ang ganitong level ng nuclear deterrence, halimbawa sa isang pangsubok, simula, pahayag o patunay. Hindi ibig sabihin na ang nuclear deterrent ay tunay na nagbabantang wasakin ng Israel sa madaling panahon. Pero hindi ibig sabihin na ang unang gugustuhin nilang gawin pag nagka-atomika na sila. Kahit anong rehimen, sinasabi ko ito sa political na paraan, kahit anong rehimen ng Iran na makakamit ang deterrent, wala. Walang nagsasabing syempre na ang unang bagay na gusto niyang gawin ay magpakamatay sa pamamagitan ng paglulunsad dito laban sa natitirang bahagi ng mundo. Ibig sabihin, ito ang aking posisyon na palagi kong pinaninindigan. Ibig kong sabihin, masyado silang pinapalabas na baliw na ang gusto lang ay sabay-sabay na pagpapakamatay ng bansa. Sa madaling salita, nananawagan sila ng pagganti mula sa mas makapangyarihang nuclear na bansa na may pag-asa marahil sa kanilang pananaw ng ganitong kabaliwang magpadala ng misil sa matagal na nilang kalaban. Sigurado tayo na ang Iran pagdating sa depensa laban sa misil at nuklear na antibalistiko ay wala talagang ganitong kakayahan at hindi rin magkakaroon sa susunod na 50 taon. Lubos na walang depensang bansang ito mula sa ganitong pananaw. May ilusyon ng Iran na kapag may nuclear sila, hindi na sila atakin ng Israel. Nakita na rin natin ito sa Ukraine at Russia. Nabali na ang paradigmang yon. May bansang nuclear na patuloy binobomba ng drone at missile. Sa loob ng 2 taon, nabali rin ang paradigmang yon. Dati, iniisip ng mga tao na kapag may nuclear ka, hindi ka na pwedeng galawin ng iba.
Sa totoo, kahit conventional ang digmaan, umaabot pa rin doon ang laban. Pasensya na, pero may natitirang 5 minuto na lang tayo. Ibibigay ko na kay Daniel ang oras. Daniel, ano ang masasabi mo bilang konklusyon sa lahat na napag-usapan natin ngayon? Pero habang pinapakinggan ko kayo, kailangan kong sabihin na dumadaan tayo sa pinakakomplikadong panahon mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Itinuro sa amin, lalo na sa henerasyon ko, na ang mga mahahalagang yugto noon ay ang krisis sa Cuba, sina Kennedy at Khrushchev, at pagkatapos ay ang pagbagsak ng Berlin Wall. Hindi ganon. Oo, sa puntong ang krisis sa Cuba ay palaging inilalahad sa ganong paraan, na parang nanalo si Kennedy, natalo si Khrushchev, tapos ganon na lang. Sa totoo lang, dahil na rin sa kapatid ni John Kennedy na si Bob Kennedy, ang mga Amerikano ang nagbayad ng kapalit sa mga Soviet. Ilang buwan pagkatapos nang hindi masyadong ipinapaalam. At sa isang paraan, nagkaroon ng kompromiso kung saan halos nakuha ng bawat panig ang bahagi nito ang mga pinaghati-hatian. Ang pagbagsak ng Berlin Wall ay sa esensya ang katapusan ng isang bahagi ng Europa at pati na rin ng Afrika kung saan may presensyang Soviet. Pero hindi yon ang katapusan ng isang kaayusang geoestratehiko sa buong mundo. Ang inyong inilalarawan na yung gabi ay hindi na pag-usapan ang Ukraine, hindi na pag-usapan ang Latin America, ang Venezuela, pero sa kabila ni Trump na nag-angking nalutas niya ang 8 digmaan sa 10 buwan at dapat daw siyang bigyan ng Nobel Peace Prize. Kung titingnan natin, ang administrasyong ito ay lumika ng mas maraming sigalot, pero ang problema ay wala sa mga sigalot mismo. Nagpasimula sila ng sigalot ng walang malinaw na plano. Habang ang mga digmaan na pinasimulan ni na Bush Sr., Bush Jr. at Obama ay maaring hindi maganda ang pamamahala. Si Biden ang Afghanistan at iba pa, pero may layunin sila na parang ililigtas natin ang mga tao. Dito, sa loob ng 10 araw, 10 magkaibang bersyon ang ibinigay sa'yo, parang maging irasyonal na ang sitwasyon. Pareho lang ang reaksyon. Huwag ninyong maliitin ang kahalagahan ng Papa sa mundo ng mga Katolikong Amerikano. Totoo na nahahati ang mundo ng mga Katolikong Amerikano kasi ang mga Latino ay may sariling uri ng Katolisismo. Mga Irish, Polish at Italian, halimbawa sa Estados Unidos, ang Katolisismo nila ay sumusunod sa ilang bagay, pero sa maraming iba pang bagay ay hindi talaga sinusunod ang mga posisyon. Halimbawa, si Papa Francisco sa Estados Unidos ay talagang kinamumuhian ng ilang bahagi ng mga Katoliko na itinuturing siyang isang terzomondista, kaibigan ng mga Latino at iba pa. Tingnan ninyo. Pero ang banggaan, itong Papa na Amerikano, totoo, siya ay Peruvian, pero may pasaporte siya. Ngayong gabi, si Trump na hindi na alam kung paano makakalusot ay kumuha ng litrato ng kapatid ng Papa na sumama sa kanya sa White House. At sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon, sinasabi niya, ang Papa na ito ay talunan, wala siyang naintindihan, puro kaguluhan lang. Pero ang kapatid niya, oo, dahil botante ko siya at kung ano-ano pa. Di niya talaga naintindihan. Ano ang halaga? Vatikano. Ibig sabihin nalito si Trump sa pagitan ng Papa, ni Maduro, ni Kim Jong-un at iba pa. Khamenei. O? Hindi niya naintindihan na may ilang punto, sabihin na nating ganoon. Sa loob ng 1 buwan, si Trump, kung hindi niya ulit ipagpapaliban, ay kailangang pumunta sa Beijing kay Xi para sabihin kung paano niya gustong hanapin ang solusyon kasama ang mga Tsino. Hindi niya kaya. Ibig sabihin, kailangan mong bigyan siya ng mga sagot. Kung ganito ka kumilos, anong klaseng mga sagot ang maibibigay mo? At sino ang seseryoso sa'yo kung araw-araw ka nagbabago ng sagot? Dito na natatapos ang lahat. May iiwan kaming tanong, hindi ibig sabihin alam namin lahat ng sagot. Kung alam ko lang,
Sana tinayaan ko sa loto ang mga numero. Nagpapasalamat ako kay General Capitini na dumaan dito. Kahapon nasa Pistoia kami kaya nagbiyahe siya ng 4 na oras papunta at 4 na oras pabalik. At saka kaninang umaga, kung hindi ako nagkakamali, lumabas siya sa telebisyon. At ngayon, nandito siya sa atin. Bukas, babalik ulit siya sa telebisyon. Si Daniele na bukas ay lilipad ulit. Aalis na naman, kaya nagawa naming maisingit ito. Si Eduardo na lagi, kung binibigyan ng maikling abiso. Pero palagi pa rin siyang dumarating at alam ang nangyayari. Salamat sa lahat at dahil tinanong ni Daniele ano ang nangyayari sa South America. Sa ika-15 makakasama natin si Batisteza, bagong panauhin na tatalakay tungkol sa Latin America. Tapos babalik tayo sa linggong ito para sa mausapin ng Ukraine at iba pa. Kaya salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli at salamat din sa lahat ng pumunta sa Pistoia kahapon. Isang pagbati. Mga pagbati hanggang sa muli.